Sa isang malamig at manyebeng gabi, nais ng isang dukhang dalaga na tumalon mula sa rooftop upang wakasan ang kanyang miserableng buhay. Ngunit nang maisip niya ang mga bully na patuloy na namumuhay ng malaya at hindi napaparusahan, muling lumakas ang kanyang kagustuhang maghiganti. Determinado siyang pagbayarin ng mahal ang mga nang-api sa kanya. Si Donghee ay dating masipag at masunuring dalaga, ngunit dahil mas malaki ang kanyang dibdib kaysa sa kanyang mga kaedad, kinainggitan siya ng kanyang mga kaibigan at walang awang binyuli. Araw-araw, pinapadapa siya sa gymnasium hanggang sa siya ay mapagod. Hindi lang yun, pinahirapan din siya gamit ang isang 200-degree curling iron. Ang buong gymnasium ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga daing ng paghihirap. Hindi na niya kinaya ang paakit, kaya't naglakas loob siyang humingi ng tulong sa pulisya. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang sinuhulan ng mga magulang ng mga bully ang mga pulis. Sa halip na bigyan ng hustisya si Donghee, pinagsabihan lamang ng pulis ang mga bully at pinauwi sila sa kanilang mga magulang. Inakala ni Donghee na malaya na siya mula sa matinding pang-aapi, ngunit lalo lamang lumala ang pambubugbog sa kanya. Kinabukasan, nagtungo siya sa klinika ng paaralan upang humingi ng antiseptic. Nang makita ng nurse ang kanyang braso at ang malalang paso dito, labis itong nagulat. Tinanong siya ng nurse kung sino ang may gawa nito, ngunit labis ang kanyang takot kaya hindi siya makapagsalita. Biglang tumunog ang kampana, at isang babaeng estudyante ang bumukas ng kurtina. Walang takot nitong inamin, ako ang may gawa niyan. Lahat ng sugat niya noon, ako rin ang may gawa. Ang pangalan ng babaeng ito ay Yunjin. Dahil mayaman ang kanyang pamilya, palagi siyang mayabang at walang sinuman ang makapigil sa kanya, kahit ang nurse. Kinagabihan, pumasok ng walang pahintulot ang grupo ni Yunjin sa silid ni Donghee. Una nilang pinutol ang kanyang alkansya at ipinagkalat ang mga barya sa sahig, tila ipinapakita kung gaano sila kayaman. Nang mapansin ni Yunjin ang mapuputing binti ni Donghee, tumingin siya sa plancha sa sahig at nakaisip ng bagong paraan upang pahirapan siya. Muli nilang ginamit ang plancha upang tustahin si Donghee. Dahil sa matinding pang-aapi, napagdesisyonan niyang huminto na sa pag-aaral. Nang makita ng kanyang advisor ang dahilan ng pagbibitiw ni Donghee, karahasan sa paaralan, nabalisa ito dahil makasisira ito sa kanyang reputasyon bilang guro. Nagbabala si Donghee at tinanong ang guro, ano kaya ang mararamdaman mo kung ang anak mo ang makaranas ng ganitong pang-aapi? Dahil sa kanyang sinabi, labis na nagalit ang guro. Hinubad nito ang kanyang relo at tinanong kung ano ang nangyari sa anak niya. Pagkatapos, bigla niyang sinampal si Donghee. Habang paulit-ulit siyang sinasaktan, pinilit siyang ulitin ang kanyang sinabi. Sinubukan siyang pigilan ng ibang guro, ngunit hindi siya pinakinggan. Patuloy niyang pinagbuhatan ng kamay si Donghee. Nang sa wakas ay huminahon ito, doon lamang siya tumigil. Samantala, pumunta ang ina ni Yunjin sa ina ni Donghee upang protektahan ang reputasyon ng kanyang anak. Umasa ang ina ni Donghee na babaguhin ito ang dahilan sa kanyang leave application. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nang makita ng kanyang ina ang napakalaking halaga ng pera, masaya itong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Pagbalik ni Donghee sa inuupahang kwarto, natuklasan niyang may natitirang isang silid lamang. Sinabi ng may-ari ng bahay na ang kanyang kwarto ay naibalik na. Doon niya napansin na binago na ang dahilan sa kanyang leave application mula sa karahasan sa paaralan, patungo sa hindi ko kayang makibagay sa ganitong learning environment. Lubos na nadismaya si Donghee sa kanyang ina. Malungkot siyang nagpunta sa gilid ng ilog, ngunit nang lumubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig, nawala ang kanyang pagnanais na tapusin ang sariling buhay. Naisip niya na kung hindi siya natatakot sa kamatayan, wala rin siyang dapat ikatakot sa paghihiganti. Kinaumagahan, nagpunta si Donghee sa gymnasium ng mag-isa. Samantala, si Yunjin at ang kanyang grupo ay may bago na namang binubuli. Biglang nagsalita si Donghee at isa-isang binanggit ang mga pangarap ng bawat isa sa grupo. Si Sara ay gustong maging pintor, si Jaejun naman ay nangangarap na mamana ang kanilang golf course, at si Hejong ay nais maging flight attendant. Pagkatapos, tinanong ni Donghee si Yunjin kung ang pangarap ba nito ay maging mabuting ina at asawa. Pagkasabi nito, nagtawanan ng mapanghamak ang mga bully. Tinanong ni Yunjin kung ano naman ang pangarap ni Donghee. Sumagot siya, ang pangarap ko ay maging katulad mo, Yunjin. Simula ngayon, ikaw ang pangarap ko. Pagkatapos, ngumiti si Donghee, isang nakakatakot at nakakakilabot na ngiti. Nabahala ang mga bully at tiningnan siya ng may halong gulat, tila hindi nila ito lubos na kilala. Simula noon, nagsimula ng magtrabaho ng walang tigil si Donghee. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang tagagawa ng mga bricks sa pabrika. Sa gabi naman, nag-aaral siya ng high school sa ilalim ng madilim na ilaw sa pasilyo. Sa pabrika, may isang babaeng manggagawa na natatakot na baka maistorbo niya si Donghee habang nag-aaral. Kaya tuwing umuwi ito sa kanilang dormitoryo, palagi niyang inaalis ang kanyang sapatos upang hindi makalikha ng ingay. Sa wakas, nagbunga rin ang pagsisikap ni Donghee. Matagumpay niyang naipasa ang university entrance exam at sinimulan ang susunod niyang layunin sa buhay. Samantala, sina Yunjin at Jaejun ay patuloy sa kanilang lihim na relasyon, iniisip na maaari silang maging masaya habang buhay.
Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ikinasal si Yeonjin sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Do Young. Nang makita ni Jae-jun ang masayang mukha ni Yeonjin sa araw ng kasal nito, nagalit siya ng labis. Sa napakahalagang sandaling yon, lumitaw si Dong-hee. Seryoso niyang binati si Yeonjin ng kaligayahan. Ngunit ang saya at lungkot sa buhay ay hindi natatapos sa kasal. Lumipas ang 10 taon, at natupad ng bawat isa sa grupo ng mga bully ang kanilang pangarap noong high school. Si Sara ay naging isang sikat na pintor, gaya ng kanyang inaasam. Si Jae-jun ay namana ang golf course ng kanilang pamilya at yumaman. Si Hejung ay naging isang flight attendant, palaging naghahanap ng paraan upang maging manugang ng isang pamilyang bilyonaryo. Samantala, si Yeonjin ay naging isang weather editor. Hindi niya alam kung paano magsulat ng manuscript at minamaliit pa ang mga bagong empleyado. Si Myung-oh, na dating inutusan lamang noong high school, ay nanatili sa tabi ni Jae-jun, namumuhay ng miserableng buhay. Para mabuhay, patuloy na nagtrabaho si Dong-hee habang nag-aaral sa universidad. Kahit nais niyang mag-higanti, kailangan pa rin niyang mag-tutor sa maraming estudyante. Sa pagkakataong ito, nagtungo siya sa bahay ng isang lalaking estudyante para magturo. Sinabi ng estudyante na kung ipapakita ni Dong-hee ang kanyang dibdib, tiyak na tataas ang marka niya sa pagsusulit. Pagkatapos, mayabang niyang idinugtong na babayaran naman siya kung tumaas ang ranggo niya. Ngunit nanatiling kalmado si Dong-hee sa harap ng kabastusan ng estudyante, wala ito kumpara sa mga pinagdaanan niya noon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ito. Alam mo bang naitala ko ang lahat ng sinabi mo? Tanong ni Dong-hee. Pwede mo akong bayaran para manahimik. Dali-daling sumagot ang estudyante, kung gusto mong maging guro, hindi mo pwedeng gawin yan. Ngunit sa malamig na tinig, sumagot si Dong-hee, hindi ba ako pwedeng gumawa ng ganito? Pagkatapos, ngumiti siya at binati ang estudyante ng swerte sa kanyang pagsusulit. Umalis agad si Dong-hee at naglakad pa uwi. Ngunit sa kanyang pag-uwi, bigla siyang hinimitay. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Kasama niyang nadala sa ospital ang anak ng direktor, si Yoo-jong. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na naakit si Yoo-jong kay Dong-hee. Habang tinatanggal ni Yoo-jong ang IV needle niya, hindi sinasadyang nakita niya ang peklat ng paso sa braso ni Dong-hee. Nagulat si Dong-hee at agad na ibinaba ang kanyang manggas, kinuha ang kanyang bag, at umalis. Naiwan ang doktor na may hawak ng kanyang medical certificate, ngunit hindi na niya ito nakita. Tiningnan ito ni Yoo-jong at nalaman niyang may matinding anemia si Dong-hee. Gusto niyang tiyakin ang kalagayan nito, kaya pumunta siya sa universidad ni Dong-hee gamit ang address nito. Dumating si Yoo-jong sa eskwelahan at nakita si Dong-hee na nakangiti at palapit sa kanya. Inakala niyang namimiss siya nito kaya mabilis siyang sumalubong. Ngunit tinawag ni Dong-hee ang isang lalaking estudyante na senior at masayang nakipag-usap dito. Napagtanto ni Yoo-jong na lahat ng iyon ay ilusyon lang niya. Malungkot siyang umalis. Samantala, masaya ang buhay ni Yeonjin matapos ang kasal nila ni Do Young. Nagkaroon sila ng isang magandang anak na babae na pinangalanang Yesol. Isang araw, sinabi ni Do Young kay Yeonjin na si Hejung ay maraming ikinukwento tungkol sa kanilang high school days. Nabahala si Yeonjin at nagtanong kung kasama ba roon ang kanyang kwento. Ngunit sinagot siya ni Do Young na puro tungkol lang sa mga naging achievements nila noon ang ikinwento ni Hejung. Nang marinig ito ni Yeonjin, nakahinga siya ng maluwag. Upang siguraduhin na walang ilalabas na lihim si Hejung, agad siyang nagplano ng isang pagpupulong kasama sina Sara at Hejung. Ngunit ang pamilya ni Hejung ay hindi nakakaangat sa buhay, nagbukas ang kanyang mga magulang ng isang laundry shop upang mabuhay. Ang buong pamilya ay nabubuhay mula sa negosyong labahan na ito, kaya madalas na palihim na kinukuha ni Hejung ang mga damit na ipinapalaba at ipinaplansya ng mga customer. Sa pagkakataong ito, pumili rin si Hejung ng isang mamahaling damit, na malinaw na hindi kasya sa kanya. Binalaan siya ni Sara na maging mas maingat. Kung hindi dahil kay Dong-hee noon, si Hejung sana ang nabyuli. At siya rin sana ang sinunog. Pinuntahan din ni Yeonjin si Heho upang balan siya na okay lang makisama sa mga kaibigan, pero dapat niyang malaman kung ano ang hindi dapat sabihin. Huwag banggitin ang kanilang mga araw sa high school sa harap ng iba. Hindi yun isang bagay na dapat ipagmalaki. Inakala nilang iiyak si Heho, ngunit sa halip ay kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinost ito sa social media upang ipakita na malapit siya kina Sara at Yeonjin. Ang kakaibang bagay ay pagkatapos magpakasal ni Yeonjin, nagkaroon si Dong-hee ng bagong sinusundan, ang asawa ni Yeonjin, si Do Young. Natuklasan ni Dong-hee na mahilig si Do Young sa larong Go, kaya nagsimula siyang matutong maglaro nito mag-isa. Pumupunta rin siya sa parke upang manood ng mga matatanda habang naglalaro ng Go. Nang paalis na si Dong-hee, nakilala niya si Yoo-jong, na nanonood din ng laro. Matapos mag-usap, nalaman ni Yoo-jong na nais ni Dong-hee matutong maglaro ng Go, kaya inalok niyang turuan siya dahil mahusay siya rito. Nagtanong si Dong-hee kung maaari siyang mag-aral sa gabi dahil may tinuturuan pa siya sa umaga. Kaya araw-araw, naglalaro sila ng Go sa ilalim ng malaking puno sa parke. Magkasama nilang nasalayan ang paglipas ng tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig.
Ngunit dumating ang araw ng kanilang pamamaalam. Sinabi ni Donghee kay Yeojong na hindi na siya makakapunta dahil may kailangan siyang gantihan. Opisyal na nagsimula ang landas ni Donghee sa paghihiganti nang makuha niya ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Ang layunin niya ay siguraduhin na walang matitira sa tabi ni Yeonjin. Pati ang anak nitong si Ye-sol na ipinagmamalaki niya, ay tuluyang iiwan din siya. Isang araw, dumaan si Donghee sa mamahaling tindahan ni Jae-jun. Ginamit niya ang dahilan ng pagbili ng sapatos upang aksidenteng makilala si Myung-oh, na nagtatrabaho para kay Jae-jun. Alam ni Donghee na may matinding sama ng loob si Myung-oh kay Jae-jun, kaya sinamantala niya ang galit nito. Gustong sirain ni Donghee ang relasyon nila. Sinabi niya kay Myung-oh na sana'y mapasa kanya agad ang lahat ng iyon. Sagot naman ni Myung-oh na huwag siyang magpakamatalino. Habang nag-uusap sila, sinadya ni Donghee na ipahiwatig na may nalaman siyang isang nakakagulat na balita, ngunit hindi niya kayang sarilinin ito. Dahil dito, walang pag-aalinlangan si Myung-oh na nahulog sa bitag ni Donghee. Sa oras na yon, tumawag ang isang ahente ng real estate at sinabing may bakanteng unit sa gusaling nais bilhin ni Donghee. Agad niyang dinala ang kanyang lagda at pinirmahan ang kontrata. Binili niya ang unit na nasa tapat mismo ng bahay ni Yeonjin, tulad ng kanyang pinlano. Habang nakatingin siya sa bahay ni Yeonjin, lalong nanggati ang peklat sa kanyang braso. Upang makapasok bilang guro sa Samyong City Elementary School, nagsimulang maghanap ng impormasyon si Donghee tungkol sa chairman ng isang malaking kumpanya. Habang naghahalungkat siya ng ebidensya sa mga basurahan, nahuli siya ng isang kasambahay na nagngangalang Hyun Nam. Sinabi ni Hyun Nam na kahit iniiwasan ni Donghee ang mga security camera, mayroon siyang litrato nito sa kanyang cellphone. 6 na buwan na niya itong kinukunan ng litrato. Inakala ni Donghee na nabuking na siya, kaya balak niyang suhulan si Hyun Nam. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Hyun Nam, nakita kong pinagsikapan mo ito sa loob ng kalahating taon, at malapit mo nang makamit ang iyong layunin. Kaya iminungkahi ni Hyun Nam na sumama siya sa plano ni Donghee upang tumulong. Kasabay nito, may hiling din si Hyun Nam kay Donghee, patayin mo ang asawa ko. Labis na nagulat si Donghee sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak kay Hyun Nam upang sabihin ang ganoong kalupit na salita. Napag-alaman niya na matagal nang inaabuso si Hyun Nam ng kanyang asawa. Madalas siyang may pasa sa katawan. Hindi lang siya ang sinasaktan, kundi pati ang kanyang anak. Dahil sa kalagayan ni Hyun Nam, nagpa siya si Donghee na tulungan siya. Ibinigay niya kay Hyun Nam ang lahat ng impormasyong nakalap niya. Gusto niyang tulungan siyang subaybayan sina Hyunjin at Jae-jun. Dito opisyal na nabuo ang grupo ng paghihiganti. Hindi na lumalaban mag-isa si Donghee. Regular na sinusundan ni Hyun Nam ang grupo ni Hyunjin. Hanggang isang araw, nadiskubre niyang dinala ni Hyunjin ang kanyang anak sa isang eye hospital. Biglang naalala ni Donghee ang isang insidente noong high school. May isang lalaking estudyante noon ang nang-asar kay Jae-jun dahil sa pagiging colorblind nito. Nauwi ito sa matinding bugbugan, at muntik nang mapatay ang estudyante. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Myung-oh sa tamang oras, kundi nagkaroon na ng isang krimen. Samantala, madalas pumunta si Do-young sa isang go club upang hasain ang kanyang kakayahan. Habang abala siyang naglalaro, may isang tunog na nakahuli ng kanyang atensyon. Ang babaeng kaharap niya ay hindi lang mahusay sa go, kundi may kakaibang estilo rin sa paglalaro. Agad na lumapit si Do-young sa karamihan at nakatutok sa panunood ng laro ni Donghee. Sinabi ni Donghee sa kanyang kalaban na wala na siyang paraan para makatakas, at kung matalo siya ngayon, mawawala ang 10 teritoryo niya. Pinag-isipan ni Do-young ang mga salitang yon. Matapos niyang ikumpara sa board, agad niyang naunawaan ang kahulugan ng sinabi ni Donghee. Sa loob ng maikling panahon, natalo ang kalaban ni Donghee. Ang husay niya sa go at ang kanyang malalim na kaalaman sa laro ay lubos na nakaakit ng pansin ni Do-young. Pagka-uwi, agad na pinag-aralan ni Do-young ang laro ni Donghee. Napansin niyang maaaring nanalo na ito mula pa sa simula, ngunit matagal bago niya tinapos ang laban. Matagal niya itong pinag-isipan, ngunit hindi pa rin niya lubusang maunawaan ang estratehiyang yon. Nakita ni Yeonjin na malalim ang iniisip ni Do-young at tinanong kung sino ang taong yon. Sinagot ni Do-young na isa lamang itong kasapi ng Go Club. Itinanong naman ni Do-young kay Yeonjin kung may problema. Sinabi ni Yeonjin na balak niyang matulog sandali bago pumasok sa trabaho. Idinagdag pa niya na hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ni Do-young ang larong Go. Tinanong siya ni Do-young kung bakit naman siya naninigarilyo gayong masama ito sa kalusugan. Matalim na tumingin si Yeonjin kay Do-young at sinabi, "Hindi ka naman naninigarilyo, pero bakit mo pinakasalan ang isang babaeng naninigarilyo?" Ngumiti si Do-young at sumagot ng isang sagot na lubos na ikinatuwa ni Yeonjin. Dahil hindi lang maganda si Yeonjin, kundi mayroon din siyang kawili-wiling personalidad. Matapos umalis sa Go Club, nagpatuloy si Donghee sa kanyang pagtuturo sa bahay. Ngayon, sumakay siya ng tren gaya ng napag-usapan upang turuan ang anak ni Hyun Nam. Ngunit sa loob ng tren, nakasalubong niya si Yeojong. Matalim ang tingin ni Yeojong kay Donghee, tila naguguluhan kung siya nga ba talaga ang taong nasa harapan niya. Tinanong niya si Donghee kung kumuha na ito ng pagsusulit.
Nang sumagot ng "Oo," si Donghee, agad siyang binati ni Yojong. "Congratulations," sabi ni Yojong. Nagpasalamat si Donghee. Matagal na silang hindi nagkikita, ngunit narinig niya mula sa ibang tao sa parke na nasa serbisyo militar si Yojong nitong mga nakaraang taon. Marami silang napag-usapan. Bago sila maghiwalay, inabot ni Yojong kay Donghee ang kanyang business card. "Sana manatili tayong magkakontak," aniya. Pagka-uwi, binabasa ni Donghee ang mga sulat ng makasalubong niya ang landlady. Nagtaka ang landlady kung bakit nagmadaling umupa ng kwarto si Donghee, ngunit pinabayaan lang itong walang laman sa loob ng mahigit kalahating taon. Ipinaliwanag ni Donghee na hindi pa siya natatanggap bilang guro sa paaralan, kaya patuloy pa rin siyang sumusubok. Ang hawak niyang sobra ay isang mahalagang mensahe mula kay Hyunam. Sa isang video call, ibinahagi ni Hyunam kay Donghee ang kanyang natuklasan, may relasyon ang chairman ng school board at ang kanyang driver. Idinagdag pa ni Hyunam na inedit niya ang isang recording ng kanilang malabong pag-uusap upang gawing mas malinaw ang kahulugan nito. Biglang naalala ni Donghee ang kahon ng gamot at ang punit na testamento na natagpuan niya sa basurahan noon. Sa isang iglap, naintindihan niya kung bakit nais hatiin ng chairman ang kanyang ari-arian kasama ang driver. Hindi nagtagal, nagpunta si Donghee upang makipagkita sa chairman. Ginamit niya ito upang bantaan ang chairman na tanggapin siya bilang guro sa pampublikong elementarya ng lungsod. Sa huli, matagumpay na nakuha ni Donghee ang posisyon bilang homeroom teacher ng anak ni Yongjin. Ngayon, bumalik si Yongjin sa kanyang lumang paaralan upang tumanggap ng parangal bilang isang natatanging mag-aaral. Habang nasa seremonya, lumapit si Donghee sa kanila. Matagal nang nakalimutan ang pangalan ni Donghee, ngunit ang mga estudyanteng dating nambuli sa kanya noon ay ngayon mga ginagalang at magagaling na propesyonal. Napaka hindi makatarungan nito. Habang nakatayo si Yongjin sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal, biglang sumigaw si Donghee at malakas na pinuri si Yongjin sa kanyang pagiging napakahusay. Napatingin sa kanya ang mga dating bully, hindi makapaniwala sa kanyang inasal. Pagkatapos tanggapin ang parangal, hindi lang sinampal ni Yongjin si Donghee, kundi tinanong din siya kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Ngumiti si Donghee at sinabing naaalala pa niya ang pangarap ni Yongjin noong high school, magkaroon ng prestihiyosong trabaho at mapang-asawa ang isang matalino at matagumpay na lalaki sa kanyang pinakamagandang panahon. Walang duda, naabot mo na ang lahat, dagdag ni Donghee, na may halong panunuya sa kanyang boses. Lihim na naiinggit si Donghee sa kanilang samahan na nanatili mula pa noong high school. Nang mapansin ito ni Jae-jun, ngumiti siya at sinabing, nakakabagot ang buhay mo noon sa high school, pero parang mas kapanapanabik na ngayon. Sumagot si Donghee nang may pang-aasar, talaga. Akala ko ikaw ang taong walang ideya kung ano ang totoong makulay na buhay. Matapos iyon, lumapit siya kay Yongjin at bumulong, mula ngayon, babantayan ko ang bawat galaw mo. Ngumiti si Donghee at sinabing masaya siyang makita silang lahat. Matapos ang kanyang matatalim na pahayag, tumalikod siya at umalis, iniwan ang mga bully na galit habang nakatingin sa kanyang papalayong anyo. Wala silang ideya na malapit na silang harapin ang matinding parusa. Matapos ang class reunion, inutusan ni Yongjin si Myung-oh na imbestigahan si Donghee. Ngunit hindi niya alam na matagal nang nasa panig ni Donghee si Myung-oh. Sa mga sandaling yon, tumawag ang anak ni Yongjin na si Yesul. Sinabi niya na nag-resign ang dating homeroom teacher, at ang bagong guro ay hindi lang mabait kundi kaibigan din ni Yongjin. Nagtanong si Yongjin kung sino ito. Agad na sumagot si Yesul, si Teacher Donghee. Nanlamig si Yongjin sa narinig. Hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado, natatakot siya na baka saktan ni Donghee si Yesul. Dali-dali siyang nagtungo sa paaralan. Pagkaharap nila ni Donghee, sinabi ni Yongjin, nahulog ako sa patibong mo, hindi ba? Akala ni Yongjin na mamumuhay si Donghee bilang isang hampas lupa, mag-aasawa ng isa pang hampas lupa, at mamumuhay bilang isang mababang uri ng tao. Ngumiti lang si Donghee at sinagot siya, bagamat mahirap ang landas na tinahak ko, paano ako mamamatay ng maaga kung hindi pa napaparusahan ang mas asama? Sinubukan ni Yongjin na magpanggap na wala siyang pakialam, ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Bago siya umalis, nakatanggap siya ng mensahe sa kanilang class group chat, pumanaw na ang kanilang dating homeroom teacher. Tiningnan niya si Donghee na nanatiling kalmado. Noon niya naintindihan, bahagi rin ito ng plano ni Donghee. Ilang araw bago ito nangyari, dumalaw si Donghee sa bahay ng homeroom teacher dala ang isang bungkus ng sariwang bulaklak. Ngumiti siya at nagtanong, mabuti po ba ang lagay ninyo? Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili. Ako po si Donghee. Napakunot ang noo ng guro. Sino ka? Saglit siyang natahimik bago sumagot, ako po ang estudyanteng nagbigay ng withdrawal request noong 2004. Biglang nanlamig ang homeroom teacher sa kanyang narinig. Sa sandaling yun, lumabas ang isang binata mula sa loob ng bahay. Isa siyang senior sa paaralan ni Donghee. Sinabi niya, ito ang bahay namin. Ang tatay ko ang homeroom teacher mo. Nagpakita ng pagkagulat si Donghee, pero sa totoo lang, matagal na niyang alam na anak ito ng kanyang dating guro. Kaya naman sadya niyang nilapitan ito.
Ngumiti siya at muling hinarap ang matandang guro. Gung homeroom teacher ay naalala ang masamang pag-uugali niya kay Dong-hee noong high school. Noong panahong yun, sinaktan pa niya ito dahil sa isang isyu na may kinalaman sa kanyang anak. Sigurado siyang pumunta si Dong-hee upang maghiganti. Ngunit sa halip na paghiganti, nagpasalamat si Dong-hee sa guro at agad na iniabot sa kanya ang dalang bouquet. Agad namang sinabi ng anak ng guro kay Dong-hee na siya na lang ang kumuha ng bouquet dahil may hika ang kanyang ama at hindi maaaring makalanghap ng pollen, lalo na mula sa trumpet lily. Alam ni Dong-hee na nakapasa na ang anak ng guro sa civil service exam at natitira na lamang ang kanyang interview. Sa tingin ng guro, nais ni Dong-hee na sirain ang kinabukasan ng kanyang anak, kaya muli niyang sinaktan at sinigawan ito. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkubli si Dong-hee. Diretsahan niyang sinabi sa guro kung paano siya binyuli noong high school. Ikinwento rin niya sa anak ng guro ang tungkol sa reklamo niyang liham noon. Dahil dito, labis na nagalit ang anak ng guro. Pinaghirapan niyang makapasa sa civil service exam, kaya hindi niya maaaring hayaan na sirain ng kanyang ama, na may makasalanang nakaraan, ang kanyang magandang kinabukasan. Dahil dito, sinadya niyang mag-imbento ng isang pangyayari tungkol sa allergy sa pollen, at sa huli, ang guro ay namatay sa mismong kamay ng kanyang sariling anak. Sa mga sandaling yon, natakot ng husto si Yeonjin. Hindi niya matansya kung ano ang tunay na iniisip ni Dong-hee. Binalaan siya ni Dong-hee na huwag subukang ilipat si Yesul sa ibang paaralan o palitan ang homeroom teacher. Aniya, karapat-dapat lang kay Yeonjin ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon. Matapos umalis sa paaralan, inalala ni Yeonjin ang mga nangyari at halos mabaliw siya sa takot, ngunit wala siyang magawa. Samantala, mas pinabilis pa ni Dong-hee ang kanyang paghihiganti. Una, pinuntahan niya ang taong tumulong sa kanya noong high school. Doon, narinig niya mula sa nurse ang tungkol sa isa pang babaeng estudyanteng binyuli noon ng grupo ni Yeonjin. Sa murang edad, hindi niya ito natulungan noon, pero ngayon, handa na siyang ipaglaban ang hustisya. Isang bagay lang ang hiniling ng nurse, ang siguraduhing mananalo si Dong-hee. Hindi mahalaga kung ikaw ay 18 o 36 na taong gulang, susuportahan pa rin kita, ani ng nurse. Dahil dito, hindi napigilan ni Dong-hee ang kanyang luha. Siya lamang ang nagbigay ng pag-asa kay Dong-hee upang maging mas matatag. Sunod na pinuntahan ni Dong-hee si Myung-oh. Mula rito, nakuha niya ang listahan ng mga gamot na ginagamit ni Sara at ang impormasyon tungkol kay Haejung, na ginamit upang makapangasawa ng mayaman. Matapos nito, binigyan ni Dong-hee si Myung-oh ng isang papel na magbibigay sa kanya ng malaking halaga ng pera bilang kapalit ng kanilang kasunduan. Pumunta si Myung-oh sa ospital ayon sa address sa papel. Doon nakalagak ang bangkay ng babaeng estudyanteng binyuli noon, si So-hee. Hindi pa rin natanggap ng pamilya ni So-hee na kusa nitong kinitil ang sariling buhay, kaya hindi pa nila pinapayagang ipakremate ang katawan nito. Sa panlabas, tila ginaganyak lang ni Dong-hee si Myung-oh na hingan ng pera ang tunay na salarin. Sinabi niya rito na ito ang kanyang pagkakataon upang yumaman. Ngunit sa katotohanan, gusto niyang mapahamak si Myung-oh. Wala siyang kamalay-malay sa tunay na plano ni Dong-hee. Sa kanyang pananabik, muli niyang hinanap si Dong-hee upang alamin kung sino nga ba ang pumatay kay So-hee. Hinala ni Myung-oh, isa sa 4 na bulis ang salarin. Pinaghihinalaan niyang si Sara dahil gumagamit ito ng droga, o kaya naman si Yeonjin, dahil ito ang pinakamalupit sa kanilang grupo. Tiniyak niya kay Dong-hee na nasa parehong panig sila. Ngunit sa kabila ng lahat, may iba pang plano si Myung-oh. Bumili siya ng one-way ticket papuntang ibang bansa at saka tinawagan isa-isa ang 4 na bulis para sa isang pribadong pagkikita. Isa sa mga ito ay ang asawa ni Yeonjin na si Do-yeon. Ngunit mula noon, hindi na nila muling makontak si Myung-oh. Samantala, simula nang maging guro ni Yesul si Dong-hee, palagi nang balisa si Yeonjin. Araw-araw ay lubos na nag-aalala si Yeonjin. Natatakot siya na pahirapan ni Dong-hee si Yesul gamit ang plancha para sa buhok, katulad ng ginawa niya noon. Litong-lito si Yesul sa kinikilos ng kanyang ina. Tinanong niya ito kung bakit kailangang ipatong ang isang mainit na bagay sa katawan ng ibang tao. Sinabi ni Yesul na sobrang malupit ang paggawa nito. Ang mga salitang iyon ay lubhang nagpahina ng loob ni Yeonjin. Upang maprotektahan si Yesul, pumunta si Yeonjin sa punong guro ng paaralan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalaysay, nalaman ni Yeonjin na naging homeroom teacher si Dong-hee dahil ito ay inaprubahan ng chairman ng school board. Wala ring anumang bahid ng kapintasan ang background ni Dong-hee. Umalis si Yeonjin sa opisina ng punong guro at dumiretso sa klase ni Yesul. Hindi sinasadyang nakita niya si Dong-hee na nakatayo sa likuran ni Yesul. Upang galitin si Yeonjin, sinadyang inilagay ni Dong-hee ang kamay niyang may hawak na gunting sa likuran ni Yesul. Dahil dito, lalo pang nabahala si Yeonjin na nakatingin mula sa labas ng silid-aralan. Sinubukan niyang gamitin ang pera upang tapusin ang alitan nila ni Dong-hee. Sinabi niyang isulat na lang ni Dong-hee ang halagang nais niyang matanggap, kapalit ng pangakong hindi na muling magpapakita sa buhay ni Yeonjin. Tinanong ni Dong-hee si Yeonjin kung talagang wala siyang nararamdamang pagsisisi. Agad namang sumagot si Yeonjin na hindi naman pera ang habol ni Dong-hee.
Sinabi rin niyang halos nasa edad 40 na sila pareho at pinaalalahanan niyang maging realistiko na ito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano pa ba ang gusto ni Donghee ngayon? Nakita ni Donghee na wala ni Katie Ting na pagsisisi si Yeonjin, kaya naman wala siyang balak na patawarin ito. Ang nais niya lamang ay maparusahan ito ng batas. Sinabi rin ni Donghee na hindi kayang pag-ibahin ni Yesul ang kulay pula at asul. Noon lamang napagtanto ni Yeonjin na alam na ni Donghee ang matagal na niyang itinatagong sikreto. Pagkatapos, sinabi ni Donghee, gusto kong maramdaman mo ang unti-unting pagkamuhi sa buhay, ang puot sa bawat araw na ikaw ay nabubuhay. Nang makita ni Yeonjin na hindi kayang solusyonan ng pera ang problema, pinilit niyang kumbinsihin si Duyang na ipag-aral si Yesul sa ibang bansa. Naguluhan si Duyang sa mga kilos ni Yeonjin at sinabi niyang kailangang may magandang dahilan ito bago magdesisyon. Ngunit hindi masabi ni Yeonjin ang tunay na sitwasyon kay Duyang. Wala siyang nagawa kundi humanap ng ibang palusot upang ilihis ang usapan. Simula nang makita ni Duyang na maglaro ng chess si Donghee, araw-araw siyang pumupunta sa chess club upang hanapin ito. Ngunit tulad ng dati, palagi siyang umaalis na bigo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon ng laban sa chess si Duyang at si Donghee, isang bahagi ng plano ni Donghee. Talagang nais ni Duyang na malaman ang tungkol sa babaeng nasa harapan niya. Tinanong niya si Donghee kung ano ang kanyang trabaho. Ngunit sumagot ito ng pabiro, ang trabaho ko ay linlangin ang mga inosenteng lalaki at paiyakan sila. Napatawa si Duyang sa sagot na yon. Tinanong niya si Donghee kung malaki ba ang kinikita niya sa kanyang trabaho. Sagot ni Donghee, hindi naman gaano dahil mabuting tao ako. Ang mga sagot ni Donghee, na malayong malayo sa inaasahan ni Duyang, ang lalong nag-udyok sa kanya na alamin pa ang tungkol dito. Nang manalo si Donghee sa laro at handa nang umalis, hiniling ni Duyang na makipaglaro pa ito ng isa pang laban. Hindi niya inaasahan na dito siya tuluyang mahuhulog sa patibong ni Donghee. Matapos ang laro, nagpunta si Donghee sa convenience store upang maghapunan. Dumaan si Duyang at sinimulan siyang kausapin. Napakaraming tanong ang ibinato nito kay Donghee, hanggang sa kinailangan niyang tanungin kung palagi ba itong madaldal. Sumagot si Duyang, tahimik naman talaga ako. Dagdag pa niya, ikaw na ang baalang maniwala o hindi. Marahil, ni si Duyang mismo ay hindi maunawaan ang kanyang kinikilos sa araw na yon. Bago umalis, iniabot ni Duyang ang kanyang business card kay Donghee at umaasang muli silang makakapaglaro ng Go. Ngunit hindi pumayag si Donghee at patuloy na lumayo, kaya lalo siyang naging palaisipan kay Duyang. Hindi inaasahan, may ibang taong kumuha ng litrato ng kanilang pagkikita. Samantala, sinamantala ni Hyunnam ang pagiging abala ni Hejung upang palitan ang kanyang cellphone. Dahil dito, nadiskubre ni Donghee ang maraming impormasyon mula sa telepono. Hindi lang mga larawan ni Hejung kasama ang iba't ibang lalaki ang nakita niya, kundi pati na rin ang impormasyon na malapit na itong ikasal. Lumabas na si Hejung ang may pinakamababang estado sa grupo ng mga bully. Dahil sa kanyang kasakiman, nais niyang tumaas ang kanyang estado sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang mayamang lalaki. Hindi lang ito napakayaman, kundi ito rin ay paborito ng kanyang ina. Ngunit hindi inaasahan ni Hejung na hindi siya nagustuhan ng ina ng kanyang kasintahan. Bago ang kasal, pinasuri ng ina ng lalaki si Hejung. Sinuri rin ito ng mabuti ang background ng kanyang pamilya. Pilit namang ipinakita ni Hejung ang kanyang pinakamagandang imahe. Habang nag-uusap sila, bigla niyang tinawag si Guru Donghee at pinuri ito, sinabing mas maganda pa ito ngayon. Tiningnan siya ni Donghee at nagulat nang banggitin ang kanyang pangalan. Nagulat si Hejung nang makita si Donghee na malapit sa ina ng kanyang kasintahan. Alam niyang may pakay si Donghee sa pagpunta roon. Para matiyak ang kanyang kasal sa isang mayamang pamilya, lumuhad si Hejung sa harap ni Donghee at nakiusap na patawarin siya. Sinabi ni Hejung na ang nangyari noong high school ay hindi niya kagustuhan at hindi pa siya mature noon. Sinabi niyang lahat ay nagkakamali habang lumalaki. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Donghee. Ngunit tinanong siya ni Donghee kung yun ba ay isang pagkakamali o sinadya. Pagkatapos, agad na inilabas ni Donghee ang isang pulang nagbabagang kahoy at inilapit ito kay Hejung, dahilan upang siya ay matakot at umatras ng sunod-sunod. Sigaw ni Hejung, baliw ka ba? Sinabi niyang isa siyang flight attendant, ngunit sagot ni Donghee, ako nga, kailangang maranasan ang takot na ito araw-araw. Nakiusap si Hejung kung maaari siyang patawarin kahit isang beses lang. Hiniling din niyang huwag sabihin ni Donghee ang totoo sa ina ng kanyang kasintahan at huwag na siyang makipag-ugnayan dito hanggang sa matapos ang kasal. Sinabi ni Hejung na nagbitiw na siya sa trabaho at kung hindi siya makakapagpakasal, mawawalan siya ng kabuhayan. Ngunit kahit lumuhad siya, hindi niya nakuha ang awa ni Donghee. Nang makita ito, tumigil na lang siya sa pagmamakaawa. Kinuha ni Donghee ang cellphone ni Hejung at sinabi, nabasa ko na ang mahalagang impormasyon dito. Ngayon, may isang pagpipilian ka lang, ang lumaban sa aking panig at ibigay ang impormasyon na kailangan ko. Samantala, pinuntahan din ni Donghee si Sarah. Ginamit niya ang katotohanang gumagamit ito ng droga upang takutin siya. Sinabi ni Donghee na punuin ni Sarah ng dolyar ang isang bag sa loob ng kalahating buwan.
Tinanong ni Sarah si Dong-hee kung tinatakot ba siya nito. Sagot ni Dong-hee, hindi ka pa ba natatakot noon? Habang nagtatalo sila, biglang hinablat ni Dong-hee ang buhok ni Sarah at binunot ito ng marami. Sinabi ni Dong-hee, hindi pa kita sinisimulang takutin. Sa ibang lugar naman, si Yojong ay nakikinig sa tunog ng natutunaw na effervescent tablets upang makatulog. Tila tanging ang tunog na iyon ang nagpapakalma sa kanya. Isang araw, narinig ng kasamahan niya ang tunog ng kanyang cellphone at ginaisang siya. Nang makita ni Yojong na ang nagpadala ng mensahe ay si Dong-hee, agad siyang napabangon sa gulat at sumigaw, inisip na baka nasira ang kanyang telepono. Nagulat siya dahil lumipas ang 7 taon bago siya sinagot ni Dong-hee. Lumabas na tinuruan ni Yojong si Dong-hee kung paano maglaro ng Go sa loob ng 7 taon. Kahit palagi siyang nagpapadala ng mensahe kay Dong-hee pagkatapos noon, ni minsan ay hindi siya nakatanggap ng sagot. Ngunit ngayong araw, nang makita ni Dong-hee ang matatandang naglalaro ng Go sa parke, bigla niyang naalala ang kanyang nakaraan. Binasa niyang muli ang lumang mensahe ni Yojong na nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan, isang mensaheng hindi niya kailanman sinagot. Dahil dito, ginamit ni Dong-hee ang dahilan ng pagtatanong tungkol sa gamot na iniinom niya upang sumagot kay Yojong. Kaya naman, sobrang saya ni Yojong. Tinawagan niya si Dong-hee at sinabing magkita sila at mag-usap ng personal. Tinanong niya kung nasaan ito. Kinagabihan, nagkita sila sa ilalim ng punong naging saksi sa kanilang 7 taon ng pagkakaibigan. Nalaman ni Yojong na nanatili si Dong-hee bilang isang guro sa Semyong City Elementary School. Nalaman din niyang ang kahon ng gamot na tinutukoy nito ay isang espesyal na gamot para sa fertility ng mga lalaki. Nagselos si Yojong at inisip niyang ito ay bigay ng lalaking gusto ni Dong-hee. Ngunit itinanggi ito ni Dong-hee. Alam ni Yojong na nagdadahilan lamang siya upang muling tanggihan ito. Hiniling ni Dong-hee na huwag na siyang padalhan ni Yojong ng mga mensahe sa hinaharap. Hindi maintindihan ni Yojong kung bakit siya ganoon, ngunit pinayuhan niya si Dong-hee na gawin ang gusto niyang gawin. Ngunit kailangan din niyang lumabas kasama si Yojong dahil kayang pasayahin siya nito. Nang marinig ni Dong-hee ang pag-amin ni Yojong, pakiramdam niya na ang kaligayahang iyon ay hindi totoo. Alam niyang ang miserable niyang buhay ay magpapatuloy pa rin dahil ang tanging nais niya ay ang paghihiganti. Bagamat may nararamdaman siya para kay Yojong, hindi niya pa rin kayang umibig. Si Dong-hee ay nagsabi na hindi niya kailangan ng pag-ibig dahil ang tunay niyang kailangan ay hindi pagmamahal, kundi isang taong maaaring samahan siya. Napaisip si Yojong sa sinabi ni Dong-hee, kahit hindi pa niya ito lubos na nauunawaan. Ngunit anuman ang maging desisyon ni Dong-hee, susuportahan pa rin niya ito. Dahil dito, pinuntahan ni Yojong ang kanyang ina, ang dean ng ospital. Sinabi niya na wala siyang balak maging propesor at naghahanda na siyang magbitiw sa trabaho. Nais niyang lumipat sa Semyong upang magbukas ng sariling ospital, dahil ang taong gusto niya ay nakatira sa lungsod na iyon. Tinanong siya ng kanyang ina kung mayroon na siyang minamahal. Sagot ni Yojong, hindi pa umaabot sa ganoong punto. Itinanong rin niya sa kanyang ina kung alam ba niya na may mga taong namumuhay ng sobrang introvert. Nagtaka ang kanyang ina sa mga desisyon niya. Sinabi nito na hindi naman niya yun ginagawa para kumita ng pera o pumunta sa isang lugar na nangangailangan ng manggagamot, ginagawa ba niya ito para sa pag-ibig? Tinanong din ng ina ni Yojong kung mayroon pa siyang lakas bilang isang lalaki upang mailayo si Dong-hee sa paaralan. Samantala, sinubukan ni Yongjin ang lahat ng paraan upang pigilan si Dong-hee, ngunit nauwi lang ito sa wala. Wala siyang ibang nagawa kundi sumama sa templo kasama ang kanyang ina upang gamitin ang dasal bilang paraan upang alisin ang banta ng paghihiganti ni Dong-hee. Ang ina ni Yongjin ay nagpumilit na iulat ang masasamang ginawa ni Dong-hee sa Ministry of Education, ngunit tumutol si Yongjin dahil mas natatakot siyang malaman ni Yaesul ang tungkol sa kanyang mga kaibigan na nambuli noong high school. Sa trabaho, palaging tensyonado si Yongjin. Madalas siyang tumitingin sa forum ng kumpanya upang makita kung may mga post na maaaring sumira sa kanyang reputasyon. Ngunit isang araw, narinig niya ang kanyang mga kasamahan na pinagtatawanan siya dahil hindi siya marunong magsulat ng news scripts. Alam nilang naging host lang siya dahil sa malaking halagang binayaran ng kanyang asawa para sa kanyang posisyon. Nang marinig ito ni Yongjin, agad niyang hinarap ang kanyang mga kasamahan at sinadyang galitin sila sa pamamagitan ng kanyang mga tanong. Sa huli, napatahimik niya ang lahat. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang balaan sila, kung magpapatuloy ang chismis tungkol sa kanya. Huwag nilang sisihin siya kung isusumbong niya sa direktor ng TV station ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kasamahan, na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kanilang trabaho. Dahil dito, napilitan silang manahimik. Kinagabihan, naghapunan si Yongjin kasama ang hepe ng pulisya. Umaasa siyang matuntun agad si Dong-hee, ngunit ginamit ng hepe ang dahilan na masyadong komplikado ang sitwasyon upang hindi siya matulungan. Sa katunayan, gusto lang niyang makatanggap ng mas malaking kabayaran. Napag-alaman na ang hepe mismo ang nagpadala ng mga tauhan upang subaybayan si Dong-hee. Ngunit nang mapansin ito ni Dong-hee, agad niyang ginawa ang paraan upang iligaw sila. Pinabilis niya ang kanyang sasakyan upang habulin siya ng mga tauhan ng hepe. Sinasadya niyang huminto sa isang interseksyon upang lumabas ang mga tauhan.
Dahil lang sa nirentahan lang nila ang sasakyan, hindi nila maaaring iulat ito sa pulisya, kaya napilitan silang makipag-areglo ng pribado. Matapos umalis ang grupo, nakahinga ng maluwag si Dong-hee. Ngunit nang balikan niya ang pangyayari, muling bumalik ang takot sa kanya. Nang malaman ni Hyun-nam ang nangyari, dali-dali siyang nagpunta kay Dong-hee upang tingnan kung may sugat ito. Gayunpaman, pinagdudahan siya ni Dong-hee. Ang tanging pangarap lamang ni Hyun-nam ay magkaroon ng masayang hapunan kasama ang kanyang anak, nang walang ibang iniisip. Napagtanto rin ni Dong-hee na hindi niya dapat pinag-isipan ng masama si Hyun-nam, kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Nangako siyang tutulong kay Hyun-nam upang matupad ang pangarap nito. Ngunit nilinaw rin niya na sila ay magkatuwang lamang sa plano ng paghihiganti. Pagkatapos, nagtungo si Dong-hee sa isang auto repair shop. Doon, nang marinig niya ang tunog ng iniihaw na karne, bigla niyang naalala ang paso mula sa curling iron noong high school. Habang nag-iisip, hindi sinasadyang natadyakan niya ang kanyang cellphone at nahulog ito sa ilalim ng mesa. Ang trauma mula sa kanyang nakaraang sugat ay lalong nagparamdam ng pagkabalisa sa kanya, kaya hindi niya mahanap agad ang kanyang cellphone. Habang hinahanap ito, may nahulog siyang bagay sa mesa. Napansin niyang maraming tao ang nag-aalala sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kawalang laya. Pagkatapos, nagtungo siya sa lugar ng tagpuan nila ni Yoo-jong. Nang makita siya ni Yoo-jong, agad niyang napansin na hindi lang ito balisa, kundi puno rin ng mga itim na mantsa ng langis ang kanyang damit. Dahil dito, inisip niyang may masamang nangyari kay Dong-hee. Upang patuloy na itaboy si Yoo-jong, sinabi ni Dong-hee na noong high school, binyuli siya. Dagdag pa niya, itinakda na niya ang kanyang buong buhay para sa paghihiganti, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manalo at hindi matalo. Tinanong ni Yoo-jong si Dong-hee kung naisip na ba nitong huminto sa kanyang paghihiganti. Ipinaliwanag niya na mas mahalaga ang buhay ni Dong-hee kaysa sa mga taong umapi sa kanya noon. Dagdag pa niya, kapag natapos na ang paghihiganti ni Dong-hee, magiging walang kulay ang kanyang buhay. Dahil dito, napaisip si Dong-hee. Napagtanto niyang lumaki si Yoo-jong na masaya at hindi pa nakaranas ng paghihirap. Nang makita ni Yoo-jong ang malalaking paso sa braso ni Dong-hee, labis siyang natakot. Sinabi ni Dong-hee na kung natatakot na siya sa isang braso pa lang, paano pa kaya sa kabuuan ng kanyang katawan? Hinubad ni Dong-hee ang kanyang coat sa ilalim ng liwanag, at nakita ni Yoo-jong ang napakaraming peklat na iniwan ng mga paso. Naging dahilan nito ng kanyang matinding galit at pagkahabag. Hindi siya makapaniwala na may mga ganitong kalupit na tao sa mundo. Sinabi ni Dong-hee na nawala na ang kanyang dignidad, at pinayuhan niyang umalis na si Yoo-jong. Ngunit sa halip, sinabi ni Yoo-jong na siya ang magiging kasama ni Dong-hee. Dahan-daang isinampay ni Yoo-jong ang kanyang coat sa balikat ni Dong-hee at sinabing sa susunod na mahirapan siya, huwag siyang mag-atubiling kontakin siya. Alam niya ang pakiramdam ng galit at pagkawalang pag-asa. Tinanong rin ni Yoo-jong kung sino ang gusto niyang talunin sa paglalaro ng Go. Agad na sinabi ni Dong-hee na ang asawa ni Yoon-jin, nais niyang matapos ang paghihiganti upang matiyak na si Yoon-jin ay walang kaibigan, walang pamilya, walang anak, at walang sinumang magmamahal sa kanya. Sa kabila ng pagiging maamong tao ni Yoo-jong, may itinatago siyang madilim na sekreto. Si Yoo-jong ay may masayang pamilya noon. Ang kanyang ama ay isang direktor ng ospital na may mabuting puso. Dahil sa kanyang medical ethics, pumayag itong magsagawa ng operasyon sa isang bilanggo. Ngunit pagkatapos ng operasyon, ginamit ng bilanggo ang kanyang sariling surgical knife upang patayin ang ama ni Yoo-jong. Hindi matanggap ni Yoo-jong ang nangyari. Sa loob ng mahabang panahon, nabalot siya ng matinding puot at galit. Ang tanging paraan upang makahanap siya ng kapayapaan ay ang paglalaro ng Go kasama si Dong-hee. Subalit ang mas masakit pa, ang bilanggo ay walang kahit anong pagsisisi. Sa halip, buwan-buwan itong nagpapadala ng sulat kay Yoo-jong na may kasamang mga detalyadong paglalarawan kung paano niya pinatay ang kanyang ama. Walang magawa si Yoo-jong dahil sa protektado ng bilangguan ang preso kaya hanggang sa imahinasyon lamang ang kanyang paghihiganti. Sa kanyang isip, tinadtad niya ng saksak ang preso hanggang sa mapatay niya ito. Isang araw, isang kasamahan ni Yoo-jong ang nagdala ng isa sa mga liham na ito sa kanyang ina. Nang mabasa ito ng kanyang ina, labis siyang nagalit. Napagtanto niyang matagal nang ginigipit ng bilanggo ang kanyang anak. Dahil sa matinding galit, agad na pumunta ang ina ni Yoo-jong sa bilangguan upang harapin ang bilanggo. Noong una, nagkunwari itong nagsisisi. Ngunit nang mapagtanto nitong wala na siyang may tatago, agad siyang nagbagong anyo at ipinagyabang pa ang kanyang ginawa. Sinabi ng bilanggo na ang pamilya ni Yoo-jong ay binubuo ng mga doktor, mga taong may mataas na moralidad at paniniwala sa buhay. Kaya, ayon sa kanya, kasalanan ng ama ni Yoo-jong ang kanyang sariling kamatayan. Sa narinig niyang ito, hindi napigilan ng ina ni Yoo-jong ang kanyang sarili. Nagalit siya ng husto at tinawag na demonyo ang bilanggo. Samantala, si Jae-jun ay nakatanggap ng isang misteryosong package, isang toothbrush ng bata na may kasamang mensahe na nagsasabing kailangan niyang kumuha ng DNA test. Hindi niya maunawaan ang dahilan, ngunit ginawa pa rin niya ito. Sa kanyang gulat, nalaman niyang may isa pa siyang anak, si Ye-sol, ang anak ni Yeon-jin.
Sa sobrang tuwa, agad siyang nagtungo sa paaralan ni Yesol upang makita siya. Habang naghihintay si Yesol sa pedestrian lane, hindi niya matukoy ang kulay ng ilaw ng trapiko. Nang makita ito ni Jae-jun, lalo siyang nakumbinsi na siya ang tunay na ama ni Yesol. Sa sobrang tuwa, tumakbo si Jae-jun papalapit kay Yesol. Ngunit nang makarinig siya ng malalakas na busina mula sa mga sasakyan sa paligid, bigla siyang nagalit at nagmura. Dahil dito, natakot si Yesol at lumayo. Dahil sa pangyayaring ito, agad na kumuha si Jae-jun ng abogado upang pag-aralan kung paano niya makukuha ang kustodiya ng bata. Ngunit ipinaliwanag ng abogado na kahit magsampa siya ng kaso, hindi ito magiging madali. Sa mata ng batas, si Duyang ang legal na ama ni Yesol, hindi si Jae-jun. Maliban na lang kung maghihiwalay sina Yeonjin at Duyang, walang paraan para mabawi ni Jae-jun ang bata. Dahil dito, galit na pinuntahan ni Jae-jun si Yeonjin at hinarap siya. Sa matinding galit, hinawakan niya ito sa leeg at tinanong kung kailan niya nalaman na siya ang tunay na ama ni Yesol. Alam ba niya ito bago pa sila ikinasal ni Duyang, o itinago niya ito ng sadya? Ngunit bago pa man makasagot si Yeonjin, bigla siyang niyakap at hinalikan ni Jae-jun. Sa halip na lumaban, tinanggap ni Yeonjin ang halik. Hindi malinaw kung sino ba talaga ang tunay niyang mahal, si Duyang o si Jae-jun. Sa kabilang banda, si Duyang ay naglalaro ng soccer kasama si Yesol. Habang naglalaro, napansin niyang mali ang pagkilala ni Yesol sa kulay ng damit ng kanyang kaklase. Ngunit hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Yesol na may paparating na extracurricular activity sa paaralan at gusto niyang dumalo si Duyang. Biglang naalala ni Duyang ang sinabi noon ni Yeonjin, hindi raw nito gusto ang homeroom teacher ni Yesol. Nang marinig ito ni Yesol, agad niyang tinanong kung bakit hindi gusto ng kanyang ina ang guro nila, gayong dati silang magka-eskwela noong high school. Kinabukasan, dumalo si Duyang sa nasabing activity sa paaralan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niyang nasa pintuan ng classroom si Jae-jun. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Sinabi ni Jae-jun na may isang illegitimate child sa loob ng klase. Habang sinasabi ito, nakatingin siya ng may matinding galit kay Duyang. Upang maiwasan ang gulo, sinubukan ni Jae-jun na idaan sa biro at sinabing may hinahanap siyang kaibigan. Ngunit nang pumasok na ang guro sa klase, hindi makapaniwala si Duyang, siya ay walang iba kundi si Dong-hee. Naging mas alerto si Duyang upang hindi mahalata ni Jae-jun ang kanilang koneksyon. Sinubukan niyang baguhin ang usapan at inilihis ang atensyon ni Jae-jun sa relasyon nito kay Yeonjin. Matapos ang event sa paaralan, inihatid ni Duyang si Yesol pauwi. Habang papalayo sila, naramdaman niya ang malamig na titig ni Jae-jun na nakatingin sa kanila. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinabi ni Jae-jun na hindi kamukha ni Duyang si Yesol. Sinubukan niyang pukawin ang emosyon ni Duyang sa pamamagitan ng mga patama, ngunit sa huli, umalis na lang si Duyang nang hindi sumasagot. Bago siya tuluyang umalis, tinanong ni Jae-jun si Duyang kung natagpuan na ba niya si Myung-oh. Sumagot si Duyang na hindi na niya kailangang hanapin ito, dahil ngayong araw, malalaman na ang katotohanan. Napag-alaman ni Duyang na nakatanggap siya ng isang anonymous letter. Sa loob ng sulat ay may litrato niya at ni Dong-hee. Akala niya ay si Myung-oh ang nagpadala ng sulat na ito, ngunit nang subukan niya itong tawagan, hindi niya ito makontak. Dahil dito, napilitan siyang humingi ng sagot kay Jae-jun. Habang nag-uusap sila, napansin ni Duyang ang sigarilyo ni Jae-jun, pareho ito sa ginagamit ni Yeonjin. Bukod pa rito, ang kilos at hitsura ng dalawa habang ginagamit ito ay magkapareho, kaya naging kainahinala si Duyong kay Yeonjin. Pagka-uwi ni Duyong, agad siyang pumunta sa kanyang study room at nakita niya ang lumang larawan ni Yeonjin noong high school. Lalo itong nagpalakas ng kanyang hinala. Pagbalik ni Yeonjin, agad siyang tinanong ni Duyong tungkol sa madalas nitong pagkikita kay Jae-jun at Myung-oh, ngunit itinanggi ito ni Yeonjin. Sinabi niyang madalas lang siyang sumusubok ng mga damit sa tindahan ni Jae-jun, ngunit matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Myung-oh. Dagdag pa rito, sinabi ni Yeonjin na madalas gumagawa ng kakaibang bagay si Myung-oh. Sinadya rin niyang tanungin si Duyong kung tinakat ba siya ni Myung-oh. Nang marinig ito ni Duyong, agad niyang napansin ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Sinabi niya na parehong-pareho ang sagot ni Yeonjin at ng kaibigan nito, tuwing tinatanong niya tungkol kay Myung-oh, palagi nilang iniiba ang usapan at tinatanong kung tinakat ba siya nito o hindi. Dahil dito, nagsimulang mag-alala si Yeonjin nang makita niyang nagiging kakaiba ang kilos ni Duyong. Agad siyang tumakbo sa sasakyan upang tingnan ang ruta ng pagmamaneho ni Duyong at natuklasang nagpunta ito kay Jae-jun. Dahil dito, labis na natakot si Yeonjin. Kinalaunan, habang pinapaliguan ni Yeonjin si Yesol, nalaman niya ang isa pang nakakagulat na balita. Hindi lang pala si Duyong ang dumalo sa school activity ng kanilang anak, kundi pati na rin si Jae-jun. Nagsimulang mag-alala si Yeonjin kung hanggang kailan pa niya may tatago ang kanyang sikreto. Matapos ang parent-teacher meeting, agad na tinakat ni Jae-jun si Dong-hee na huwag nitong pakialaman ng anak ni Yeonjin, kung hindi, pagsisisihan niya ito. Ngunit hindi umatras si Dong-hee. Binalaan niya si Jae-jun na kung nais nitong makuha ang kustodiya ng bata,
wala siyang ibang magagawa kundi kumampi kay Dong-hee dahil ito ang magiging partner niya. Bilang kapalit, ipinakita ni Dong-hee kay Jae-jun ang guhit na ginawa ni Ye-sol. Naramdaman ni Jae-jun ang matinding kahihiyan nang makita niyang namana ng kanyang anak ang pagiging colorblind niya. Pagkaalis ni Jae-jun, dumiretso si Dong-hee sa banyo. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang mantsa sa kanyang mga braso, na nagpapaalala sa kanya ng mapapait na alaala mula sa nakaraan. Hanggang ngayon, ang alam lang ng lahat ay si Yeonjin ang nasa likod ng pananakit kay Dong-hee. Ngunit hindi nila alam na si Jae-jun ay isa rin sa mga taong nang api sa kanya noon. Kaya naman, kasama rin si Jae-jun sa listahan ng paghihiganti ni Dong-hee. Upang maging maayos ang kanyang plano, pinuntahan ni Dong-hee si Sarah. Dinala ni Sarah ang isang bag na puno ng dolyar at inihagis ito sa harapan ni Dong-hee. Inakala ni Sarah na mabubura na nito ang lahat ng kasalanan niya, ngunit wala itong balak patawarin ni Dong-hee. Dahan-daang sinabi ni Dong-hee kay Sarah na pagkatapos nitong mamatay, siguradong pupunta siya sa langit dahil habang nabubuhay siya, ang mundong ito ay isang impyerno. Sa narinig niyang ito, biglang nagising si Sarah, hinawakan si Dong-hee, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Binalaan siya ni Dong-hee na kung hindi siya bibitaw, ilalabas niya sa publiko ang tungkol sa paggamit niya ng droga. Sa sobrang galit ni Sarah, wala siyang nagawa kundi pakawalan si Dong-hee at hayaan itong umalis. Ang totoo, kaya humingi ng pera si Dong-hee kay Sarah ay para matulungan si Hyun-nam na maipadala ang kanyang anak sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, makakapaghiganti si Hyun-nam nang walang inaalalang panganib sa kanyang anak. Pinuntahan ni Dong-hee si Hyun-nam at sinabing bibilisan na niya ang plano. Magsisimula siya sa mismong araw ng pag-alis ng anak ni Hyun-nam. Pinakalma niya si Hyun-nam at sinabing kahit masakit ang kanilang pansamantalang paghihiwalay, ito lang ang paraan upang mapanatiling ligtas ang kanyang anak. Bukod pa rito, makakalayo rin ito sa kanyang marahas na ama, at maisa sa katuparan ang planong paghihiganti ni Hyun-nam. Samantala, matapos makilala ni Duyong si Dong-hee sa parent-teacher meeting, napagtanto niyang hindi aksidente ang kanilang pagkakakilala. Upang malaman ang dahilan ng paglapit ni Dong-hee sa kanya, pinuntahan ni Duyong ang matalik na kaibigan ni Yoonjin noong high school, si Haejong. Ang hindi alam ni Duyong, matagal nang kilala ni Dong-hee ang kahinaan ni Haejong. Matagal na itong nasa panig ni Dong-hee. Tinanong ni Duyong si Haejong tungkol sa relasyon ni Yoonjin at Dong-hee. Sinabi ni Haejong na hindi lang sila basta magkaibigan noong high school, matagal nang binubuli ni Yoonjin si Dong-hee. Dahil sa narinig, nagtanong si Duyong kung ito ba ay isang kaso ng school violence. Agad itong kinumpirma ni Haejong at isinalaysay kung paano pinahirapan ni Yoonjin si Dong-hee noon. Hindi makapaniwala si Duyong na napakaraming bagay ang itinago sa kanya ni Yoonjin. Ngunit hindi ibinunyag ni Haejong ang buong katotohanan. Sa halip, may sinabi siyang misteryosong pahayag, isa itong napaka-eskandalosong kwento. Hinikayat niya si Duyong na bumalik sa bahay at diretsyong tanungin si Yeonjin. Biglang naalala ni Duyong ang sinabi noon ni Dong-hee sa kanya, na siya ay nakikipagsapalaran gamit ang kanyang sariling buhay, at kailangan niyang manalo. Sa sandaling ito, naunawaan ni Duyong ang plano ni Dong-hee na maghiganti kay Yeonjin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang asawa, kaya nagpunta siya sa isang parke upang mag-isip. Sa kanyang paglalakad, nakita niyang naglalaro ng chess si Yojong kasama ang ilang matatandang lalaki. Upang makalayo sa kanila, hiningi ni Yojong ang tulong ni Duyong upang humanap ng dahilan para umalis. Sa huli, naglaro silang dalawa ng chess, ngunit hindi makapag-focus si Duyong dahil panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Yojong na kakalipat lang niya sa lugar na iyon kamakailan. Dagdag pa niya, lumipat siya roon upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Natawa si Duyong sa sagot ni Yojong. Sinabi niya na sa Korea, hindi madaling maghiganti, lalo na't bawal ang baril. Ngunit sagot ni Yojong, kung walang baril, may kutsilyo pa rin. Ang baril ay ginagamit mula sa malayo, ngunit ang kutsilyo, kailangang idikit sa kalaban, sapat na upang makita mo ang sarili mong refleksyon sa mata ng kaaway mo bago ka umatake. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, tinanong ni Duyong si Yoonjin kung kilala niya si Dong-hee. Nakita ni Yoonjin ang ekspresyon ni Duyong at nahulaan niyang may alam na ito. Kaya naman, sa halip na sagutin ng direkta ang tanong ni Duyong, sinubukan niyang ilihis ang usapan. Sinabi niya, Duyong, kasal na tayo ng 10 taon. Mayroon tayong anak na napakabuti. Hindi mo ba ako pipiliin sa kabila ng lahat ng naririnig mo tungkol sa akin? Ngunit hindi natinag si Duyong. Alam niyang may isang bagay na matagal nang itinatago si Yoonjin sa kanya. Samantala, matapos makuha ni Yoonjin ang impormasyon tungkol kay Dong-hee mula sa hepe ng pulisya, nadiskubre niyang may isang bagay na maaaring magamit laban kay Dong-hee, ang kanyang ina. Nalaman niyang ang ina ni Dong-hee ay isang matako at sakim na babae, at kasalukuyang namumuhay sa miserableng kalagayan. Sa impormasyong ito, sigurado si Yoonjin na magiging susi ang ina ni Dong-hee upang mapabagsak siya. Agad niyang nakuha ang tirahan ni Dong-hee mula sa hepe ng pulisya. Labis siyang nagulat nang matuklasan niyang si Dong-hee ay nakatira mismo sa tapat ng kanyang bahay.
Dahil sa perpektong lokasyong ito, napagtanto ni Yunjin na bawat kilos niya ay minamanmanan ni Donghee. Sa pag-iisip nito, hindi siya mapakali kaya agad siyang kumuha ng isang locksmith upang puwersahang buksan ang pinto ni Donghee. Pagpasok niya sa bahay, labis siyang natakot sa eksenang bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay puno ng mga litrato ng mga nangbuli. Tinitingnan ng mga ito na pamura si Yunjin. Naisip niya na hindi niya dapat binyuli si Donghee, dapat ay pinatay na lang niya ito. Samantala, natagpuan din ni Duyang si Donghee. Kahit alam niyang biktima si Donghee, hindi niya maiwasang bigyan si Yunjin ng pagkakataong itama ang lahat. Ibinunyag ni Donghee kay Duyang ang lahat, kung paano niya sinadya ang lahat ng kanyang kilos upang makalapit kay Duyang. Maging ang mga litrato nilang magkasama ay sinadya niyang ipakalat. Nang marinig ito, naisip ni Duyang na kung nais talagang maghiganti ni Donghee kay Yunjin, dapat ay nakatira ito malapit sa kanyang bahay. Habang abala si Yunjin sa pagsusuri ng mga litrato, pumunta rin si Duyang sa bahay ni Donghee. Nang magtagpo ang mag-asawa, hindi na maitago pa ang mga sikreto ni Yunjin. Napansin ni Duyang na puwersahang binuksan ni Yunjin ang pinto kaya hindi na siya nag-alis ng sapatos nang pumasok. Biglang nawala ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Yunjin, parang hindi na niya kilala ang babaeng nasa harapan niya. Sinabi ni Yunjin na kahit sino ay maaaring pumunta sa bahay na yon, maliban kay Duyang. Tinanong niya kung hindi na ba siya mahal ni Duyang. Sa kabilang silid, tahimik na pinakikinggan ni Donghee ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Duyang si Yunjin kung kailanman ay pinahirapan niya ang isang tao hanggang sa mamatay o kung napatay na ba niya ang isang tao sa pamamagitan ng mga salita. Mariing itinanggi ito ni Yunjin at sinabing siya ang totoong biktima. Dagdag pa niya, hindi lang talaga sila magkasundo ni Donghee ngunit hindi niya ito kailanman binyuli. Nang umalis si Yunjin, seryosong pinagmasdan ni Duyang ang mga larawan sa dingding. Bigla niyang napansin ang isang litrato ni na Jae-jun at Ye-sol. Sa litratong yun, naalala niya ang nakaraan at ang mga kakaibang kilos ni Jae-jun. Mukhang may naunawaan si Duyang. Sa oras ding yun, ibinalita ng kanyang sekretarya na may iniwang mensahe si Mayong-o bago ito nawala. Naitabi niya ang lahat ng ito sa isang USB. Pinakinggan ni Duyang ang recording ni Mayong-o habang nagmamaneho. Nang malaman niyang pinagtaksilan siya ni Yunjin, galit siyang bumalik sa kanilang bahay. Tiningnan niya ang mga mamahaling damit na nakasalansan ng maayos sa kanilang aparador. Lalong lumakas ang kanyang galit. Sa puntong ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kinabukasan, pumunta si Duyang sa tindahan ni Jae-jun upang patunayan ang kanyang hinala. Pumasok siya sa fitting room at nakita niyang ang bag na naroon ay kaparehong-kapareho ng bag sa kanilang bahay. May sofa rin sa loob ng silid at iba't ibang klase ng mamahaling alak. Naisip ni Duyang ang sinabi noon ni Yunjin. Sa wakas, naunawaan niya, hindi lang siya pinagtaksilan ni Yunjin, kundi si Ye-sol ay anak pala ni Jae-jun. Sa loob ng 10 taon, nabuhay siya sa isang kasinungalingan. Samantala, nang malaman ni Mayong-o na si Yunjin ang pumatay kay So-hee, naisip niyang gamitin ito upang i-blackmail si Yunjin. Tinawagan niya ang ilan sa mga dating nambubuli, kabilang si Donghee, upang ipaalam ang balita. Ngunit alam na ni Donghee na ipagkakanulo siya ni Mayong-o kaya hindi siya natakot. Matagal nang iniisip ni Mayong-o na wala siyang kasalanan sa kaso ni So-hee, ngunit sinabi ni Donghee na walang paraan upang mapatunayang inosente siya. Kahit mamatay siya, makabubuti pa rin yun para sa kanya. Matapos sabihin ito, binati ni Donghee si Mayong-o ng good luck. Doon lang napagtanto ni Mayong-o na ang pagkamatay ni So-hee ay walang epekto sa mga bully, ang mahalaga ay kung aaminin ni Yunjin ang kanyang kasalanan. Kaya't agad na nakipagkita si Mayong-o kay Yunjin ng pribado. Matapos ang kanilang pagkikita, tuluyan nang nawala si Mayong-o na parang bula. Kasunod nito, pumunta si Haejong sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala ni Mayong-o, alinsunod sa utos ni Donghee. Ang unang taong nabahala ay si Sara, dahil tiyak na matutuklasan ng pulisya ang kanyang paggamit ng droga. Takot na takot din si Yunjin. Agad niyang tinawagan ang grupo ng mga bully upang magkita. Doon niya nalaman na bago mawala si Mayong-o, tinawagan nito ang bawat isa sa kanila. Bukod pa rito, binanggit din ni Mayong-o ang pagkamatay ni So-hee. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang iba pa sa grupo. Tinanong nila si Yunjin kung totoo bang siya ang pumatay kay So-hee. Sa puntong ito, naalala ni Yunjin ang nangyari sa rooftop noong high school pa sila. Matapos sunugin ang damit ni So-hee, humingi ito ng tulong kay Yunjin. Sa halip na tulungan siya, tinulak lamang siya ni Yunjin, at sa isang iglap, nahulog si So-hee mula sa rooftop. Muling inalala ni Yunjin ang lahat. At nang maalala niya ang eksenang yon, bigla siyang tumawa, isang halakhak na parang baliw. Tumawa si Yunjin at isinumpa ang kanyang mga kaibigan, tinawag silang mga siraang ulo. Samantala, mabilis na nagtungo ang pulisya kay Jae-jun upang alamin ang sitwasyon. Sinabi ni Jae-jun na wala rin siyang alam tungkol sa pagkamatay ni Myung-o. Dagdag pa niya, bago ito namatay, may isang taong palaging naghahanap sa kanya. Tinanong ng pulisya kung sino ang taong yon. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Jae-jun, si CEO Do Young ng Jaepyong Construction Group.
Ipinakita pa ni Jae-jun ang business card na ibinigay sa kanya ni Do-young. Ngunit noong oras na yon, napansin niyang tila may kakaiba sa tingin ni Do-young, parang may itinatago ito. Kasabay nito, pinuntahan din ni Dong-hee si Yoon-jin dala ang ebidensya ng pangbubuli na ginawa sa kanya ni Yoon-jin noong high school. Sa simula, nais lamang ni Dong-hee bigyan ng pagkakataon si Yoon-jin na humingi ng tawad at itama ang kanyang mga kasalanan. Sinabi niyang kaya siya nandito ngayon ay upang bigyan si Yoon-jin ng huling pagkakataon. Ang pagkakataong ito ay nagmula sa kabutihang loob ni Do-young nang bisitahin siya nito sa kanyang bahay. Pinaalalahanan ni Dong-hee si Yoon-jin na maaari siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang aminin ang kanyang kasalanan o humingi ng tawad sa mga biktima. Kung gagawin niya ito, titigilan na ni Dong-hee ang kanyang paghihiganti. Ngunit mariing tumanggi si Yoon-jin. Sinabi niyang kung pupunta siya sa pulisya, tiyak na magiging laman siya ng balita at tuluyang masisira ang kanyang buhay. Hindi kailanman inisip ni Yoon-jin na may mali siyang ginawa. Para sa kanya, nakatakdang maghirap si Dong-hee mula pa lang nang ipanganak ito, at wala itong kinalaman kay Yoon-jin. Sa sobrang kayabangan, idinagdag pa ni Yoon-jin na kung hindi dahil sa kanya, hindi sana naging guro si Dong-hee. Dapat pangaraw itong magpasalamat sa kanya. Dahil sa narinig, tuluyan nang nawala ang anumang pag-aalinlangan ni Dong-hee. Sinabi niya sa pulisya na matagal na niyang naibigay sa kanila ang ebidensya na magpapatunay na si Yoon-jin ang pumatay kay So-hee. Ang ebidensyang yun ay ang name tag ni Yoon-jin, na pinunit ni So-hee mula sa uniforme nito bago siya namatay. Ngunit hindi inaasahan ni Dong-hee na matapos matuklasan ito ng ina ni Yoon-jin, ginamit nito ang kanyang koneksyon upang makuha ang name tag. Sa ngayon, wala na siyang totoong ebidensya laban kay Yoon-jin, ang peking name tag na meron siya ay ginamit lamang niya upang pinan si Myung-oh. Kung nais makuha ang tunay na ebidensya, kailangang ang pulisya mismo ang maghanap nito. Ang name tag na yon ay hindi talaga winasak ng ina ni Yoon-jin, iningatan pa rin niya ito. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na plano. Samantala, ibinigay ni Dong-hee ang resulta ng investigasyon tungkol kay So-hee sa isang nurse. Ang ina ni So-hee ay hindi kailanman naniwala na nagpakamatay lamang ang kanyang anak. Patuloy siyang humingi ng tulong sa ospital, at sa isang pagkakataon, nag-cross ang kanilang landas ni Dong-hee. Dahil dito, iniabot ng ina ni So-hee kay Dong-hee ang ulat ng investigasyon. Doon nalaman ni Yoo-jong ang isang nakakagulat na katotohanan, si So-hee ay buntis noong panahong yon. Ipinahayag ni Dong-hee ang nalaman niya sa nurse. Kasabay nito, nangako siya sa ina ni So-hee na ipaghihiganti niya ang anak nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya tumigil sa paghihiganti hanggang ngayon. Mula nang matuklasan ni Hyun-jin ang kanyang bahay, pansamantalang nanirahan si Dong-hee sa bahay ni Yoo-jong. Pagbalik niya sa kanyang silid, sinimulan niyang itago ang mga larawan. Ngunit matapos niyang ayusin ang mga ito at maghahanda ng umalis, napansin niyang may isang litrato ang nawawala. Agad niyang itinapon sa sahig ang lahat ng larawan at sinuri itong mabuti. Doon niya naalala na ang nawawalang larawan ay ang litrato ng asawa ni Hyun-nam. Dali-daling tinawagan ni Dong-hee si Hyun-nam at sinabing bantayan niya si Yoon-jin. Tulad ng kanyang inaasahan, nasa kamay na ni Yoon-jin ang nawawalang larawan. Nakatayo si Yoon-jin sa labas ng kotse at sinabihan si Hyun-nam na itigil na ang pagpapanggap. Pinilit niyang lumabas ito ng sasakyan. Ginamit ni Yoon-jin ang anak ni Hyun-nam bilang panakot upang pilitin itong makipagtulungan sa kanya laban kay Dong-hee. Ipinangako ni Yoon-jin na kung tutulungan siya ni Hyun-nam, hindi lang niya tutulungan itong mapatay ang asawa niya, kundi bibigyan pa niya ito ng malaking halaga ng pera. Kaya't nagkunwari si Hyun-nam na pumayag sa kasunduan ni Yoon-jin. Pero sa katotohanan, nanatili pa rin siya sa panig ni Dong-hee. Sinabi niya kay Dong-hee na mula ngayon, magpapanggap siyang kakampi ni Yoon-jin. Hiniling niya kay Dong-hee na alagaan ang kanyang anak. Matapos mag-isip, nagpasya si Dong-hee na pansamantalang patirahin ang anak ni Hyun-nam sa bahay ng isang guro. Pinagbawalan niya itong makipag-ugnayan kahit kanino sa panahong ito. Sinabi rin ni Dong-hee na gagawin niya ang lahat upang mapabilis ang proseso ng pag-aaral nito sa ibang bansa. Samantala, nagtungo rin si Yoon-jin sa ina ni Dong-hee. Sinabi niya rito na nagtatrabaho ngayon si Dong-hee bilang guro sa isang pampublikong paaralan at tumatanggap ng sweldo bilang isang kawani ng gobyerno. Nag-alok si Yoon-jin ng isang bag na puno ng pera kapalit ng pagpapatanggal sa trabaho ni Dong-hee. Dahil dito, muli na namang nasa panganib si Dong-hee dahil sa kanyang ina. Habang nagtuturo si Dong-hee, biglang dumating ang kanyang ina sa paaralan at nagwala, na naging dahilan upang mapansin siya ng mga tao. Paulit-ulit nitong tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Nang makita ni Dong-hee ang kanyang ina, bakas sa kanyang mga mata ang takot. Sa gabing yun, pinuntahan siya ng kanyang ina sa kanyang kwarto upang manggulo. Napagtanto ni Dong-hee na si Yoon-jin ang nasa likod ng lahat ng ito. Upang makaganti, ipinatawag ni Dong-hee si Hee-jong at inutusan itong mag-set up ng pagkikita nila ni Yoon-jin sa klinika ni Yoo-jong para sa plastic surgery. Nang magtagpo ang dalawa, sinabi ni Hee-jong kay Yoon-jin na si Dong-hee ay isang matalik na kaibigan ni Do-young sa kanilang Go Club. Madalas silang maglaro ng Go nang magkasama. Hindi inaasahan ni Yoon-jin na ganito na pala kalapit si Do-young kay Dong-hee.
Dagdag pa ni Hejong, binigyan siya ni Duyang ng isang limited edition na Hermes handbag bilang kapalit ng pagsasabi ng totoo tungkol sa kasalanan ni Yoonjin kay Donghee noong high school. Pero, ayon kay Hejong, hindi niya magawang ipagkanulo si Yoonjin dahil sa kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, sa totoo lang, matagal na niyang sinabi ang lahat kay Duyang. Nang umuwi si Yoonjin, hinarap niya si Duyang at tinanong kung bakit, sa dami ng kaibigan niya, si Hejong pa ang pinuntahan nito. Binalik ni Duyang ang tanong sa kanya, sino pa raw ba ang dapat niyang lapitan? Si Sara ay lulong sa droga, si Jaejun ay tuso at mapanlinlang, si Myung-oh ay nawawala, at ang kanyang ina ay gumastos ng malaking pera sa isang salamangkero. Sino pa raw ang maaaring tanungin ni Duyang ngayon? Tinanong ni Yoonjin kung talaga bang kakampi na si Duyang kay Donghee. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Duyang ang kanyang galit. Sinabi niya kay Yoonjin na palagi siyang nasa panig ni Yesul. Kung magpapatuloy siya sa paggawa ng masama sa kanya at sa kanilang anak, hindi na niya kailangang magsalita pa. Kailangan na lang niyang maghintay ng tahimik. Ngunit walang pagsisisi si Yoonjin. Bumalik si Duyang sa kumpanya at tiningnan ang larawan nilang dalawa ni Donghee. Gusto niyang malaman kung nasaan si Myung-oh, kaya nag-set siya ng tagpuan kay Donghee sa isang restaurant sa Seoul. Nang habari ni Donghee ang kanyang coat, nagulat si Duyang nang makita ang napakaraming peklat ng paso sa kanyang mga braso. Ang ibang mga customer na dumadaan ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, ngunit sanay na si Donghee sa ganoong tingin. Tinitigan ni Duyang ang mga peklat sa buong katawan ni Donghee. Hindi siya makapaniwala na may ganoong kalupit na tao sa mundo. Marami siyang gustong itanong kay Donghee, pero nang makita niya ito, mas naunawaan niya ang determinasyon nito para sa paghihiganti. Sinabi ni Donghee na umaasa siyang hihiwalayan ni Duyang si Yoonjin, dahil ang kanyang paghihiganti ay tiyakin na wala nang matitirang kakampi si Yoonjin. Ipinaliwanag ni Donghee na pakiramdam niya si Duyang ay isang karangalan para kay Yoonjin, kaya nais niyang maging isang kahihiyan ito para kay Yoonjin. Sinabi naman ni Duyang na hindi pa niya kayang hiwalayan si Yoonjin sa ngayon, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Upang mabawi ang pagmamahal ni Duyang, pumunta si Yoonjin sa ospital ni Yoojong upang magpaayos ng mukha, ngunit nahulog siya sa bitag nito. Matapos siyang turukan ng pampamanhid ni Yoojong, nawalan siya ng malay. Tinanong siya ni Yoojong kung ano ang ginawa niya kay Myung-oh. Napatulala si Yoonjin nang marinig yon. Lumabas na bago nawala si Myung-oh, siya ang huling taong nakipagkita rito. Sinabi ni Myung-oh na alam niyang si Yoonjin ang pumatay kay So-hee, at ang ebidensya ay nasa kanyang bulsa. Agad na dinukot ni Yoonjin ang laman ng bulsa ni Myung-oh, ngunit isa lamang itong kondom. Mas lalo lamang nakumpirma ni Myung-oh na si Yoonjin nga ang pumatay kay So-hee. Hiniling niyang bigyan siya ni Yoonjin ng ibang kapalit. Maging mapanlinlang si Myung-oh at patuloy na ininsulto si Yoonjin, hindi niya alam na malapit na siyang mamatay. Sa sobrang galit, pinulot ni Yoonjin ang bote ng alak sa mesa at ibinagsak ito sa ulo ni Myung-oh. Nang mapansin niyang hindi papatay si Myung-oh, patuloy niya itong hinampes ng bote hanggang sa mawalan ito ng malay. Saka pa lamang siya tumigil. Agad niyang sinimulang burahin ang lahat ng ebidensya. Inutusan din niya si Yang Jun na itapon ang bangkay ni Myung-oh. Sinabi niya kay Yang Jun na maaaring may bakas pa ng dugo ni Myung-oh sa kanyang mga kuko. Sinira ni Yang Jun ang lahat ng ebidensyang maaaring makasira kay Yoonjin, ngunit may iba siyang binabalak. Gagamitin niya ito para perahan si Yoonjin, kaya imbes na sirain ang bangkay ni Myung-oh, itinago niya ito sa isang punerarya. Nagising si Yoonjin mula sa isang bangungot. Agad niyang iniutos na suriin ang CCTV ng ospital dahil natakot siyang baka naitala ang nangyari. Pag-uwi, sinuri niya ang kanyang katawan, inaalam kung may dugo pa siyang natira mula sa pagpatay kay Myung-oh. Kinabukasan, nagpakumbaba siya at sinubukang makipag-ayos kay Duyang, ngunit nanatiling malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi maintindihan ni Yoonjin kung bakit madalas makipaglaro ng chess si Duyang kay Donghee. Ipinaliwanag ni Duyang na noong una niyang makita si Donghee, naging interesado siya rito. Nang mawala ito pansamantala, nagsimula siyang umasa na muling lilito ito. Sa susunod nilang pagkikita, gusto talaga niyang labanan si Donghee sa chess, pero natalo siya rito, kaya siya naiinis. Sinabi ni Yoonjin na parang may relasyon si Duyang kay Donghee sa kanyang isipan. Sagot ni Duyang, ito rin ang dahilan kung bakit tinanong niya si Yoonjin tungkol sa relasyon nito kay Jaejun. Sa puntong yun, naunawaan na ni Yoonjin kung bakit sobrang galit ni Duyang. Samantala, biglang naalala ni Hee-jung na may iPad si Myung-oh, at nakasync ang mga mensahe nito sa kanyang cellphone. Nang marinig ni Hee-jung ang isang recording sa iPad, nadiskubre niya ang ebidensya na si Yoonjin ang pumatay kay Myung-oh. Isinend niya ito kay Jaejun. Napaisip si Jaejun tungkol sa CCTV sa tindahan ilang araw bago nawala si Myung-oh, ngunit napansin niyang nawawala ang footage ng araw na yon. Sigurado siyang may kinalaman si Yoonjin sa pagkamatay ni Myung-oh. Dahil dito, napagtanto niyang maaari niyang kunin ang kustodiya ni Yesul. Tinanong ni Jaejun si Hee-jung kung gusto nitong pakasalan siya upang alagaan nila si Yesul ng magkasama. Dahil pangarap ni Hee-jung na makapag-asawa ng mayaman, agad siyang pumayag. Habang abala si Yoonjin, pumunta siya sa bahay ni Han Nam.
Doon, nalaman niyang may isa pang taong tumutulong kay Dong-hee, isang doktor. Matapos malaman ito, inutusan niya si Han-nam na bantayan ang mga kilos ni Dong-hee at iulat sa kanya ang lahat ng nalalaman. Bilang parusa, hindi niya binigyan ng pera ang asawa ni Han-nam sa araw na yon. Ang dahilan kung bakit siya umuwi ng mas maaga kaysa sa karaniwan ay dahil natuklasan ng kanyang asawa na nawawala ang kanilang anak na babae. Dahil dito, muling binugbog si Hyun-nam, at sa galit ng asawa, mas brutal pa itong ginawa. Ngunit bilang isang ina, upang maprotektahan ang kanyang anak, tiniis ni Hyun-nam ang lahat ng sakit at hindi niya ibinunyag kung nasaan ang kanyang anak. Samantala, ang kanilang anak ay nakasakay na sa eroplano papuntang Amerika at tuluyang iniwan ang kanyang mapang-abusong ama. Habang sinusubaybayan ni Hyun-nam si Young-jun, nadiskubre niyang madalas itong pumapasok at lumalabas sa isang kaina-hinalang punerarya. Upang malaman ang dahilan ng pagbisita nito roon, pumunta rin silang dalawa sa nasabing lugar. Natuklasan nilang matagal nang abandonado ang punerarya, ngunit ang paggamit ng kuryente rito ay labis na mataas, na nagdulot ng pagdududa. Ipinagtapat din ni Dong-hee kay Yoo-jong ang kanyang mga hinala. Pinaghinalaan nilang doon maaaring nakatago ang bangkay ni Myung-oh. Kinabukasan, magkasamang bumalik sina Dong-hee at Yoo-jong sa punerarya, at doon nga nila natagpuan ang bangkay ni Myung-oh. Ngunit hindi ito iniulat ni Dong-hee sa pulisya para sa kanilang kaligtasan. Binili ni Yoo-jong ang punerarya, at ginawa nilang kasabwat ang mga security guard. Sinabi ni Dong-hee kay Yoo-jong na kahit natagpuan na nila ang bangkay ni Myung-oh, wala pa rin silang matibay na ebidensyang magpapatunay na si Yong ang pumatay. Sa kabilang banda, nang pumunta si Yeonjin sa ospital ni Yeonjun para magparetoke, sinamantala ni Yeonjun ang pagkakataon at kumuha ng DNA sample mula sa sugat ni Yeonjin habang ito ay naka-anesthesia. Kung magkatugma ito sa mga natagpuang tissue sa mga kuko ni Myung-oh, malalaman na nila kung sino ang tunay na may sala. Samantala, may isang guro sa paaralan na ginagamit ang dahilan ng pagkuha ng larawan ng mga estudyante upang gumawa ng malaswang bagay. Nang matuklasan ito ni Dong-hee, pinaalis niya ang mga estudyante at pinarusahan ang manyak na guro. Nakakuha si Dong-hee ng ebidensya mula sa isa pang guro at ipinadala ang lahat ng sikreto nitong larawan kay Jae-jun. Nagalit si Jae-jun nang makita niya si Ye-sul sa mga larawan. Agad siyang nagpunta sa paaralan, tinanggal muna ang ebidensya mula sa kamera, at pagkatapos ay binugbog ang guro. Sa kasamaang palad, nasaksihan ito ni Ye-sul, kaya natakot siya at sinabi ito kay Do-young. Sa istasyon ng pulisya, tumangging makipag-areglo si Jae-jun at gusto niyang aipakulong ang guro. Ngunit dumating ang abogado ni Do-young na may dalang kasunduan upang ayusin ang problema. Itinanong ni Do-young kay Jae-jun kung anong karapatan niyang kasuhan ang guro. Sinabi ni Jae-jun na siya ang tunay na ama ni Ye-sul, ngunit sinagot siya ni Do-young na mas masahol pa siya sa iniisip niya. Nagkaroon ng matinding away sa pagitan ng dalawa, at sa labanang yon, hindi nanalo si Jae-jun, sa halip, nabali pa ang kanyang ilong. Upang maprotektahan si Ye-sul, napilitan si Do-young na dalhin muna ito sa bahay ng kanyang lola. Nang umuwi si Yeonjin at nalaman ang nangyari, nagalit ito ng husto at pilit na humingi ng paliwanag kay Do-young. Sa sobrang galit, tinanong ni Do-young si Yeonjin kung talagang wala siyang alam. Sinabi niya kay Yeonjin na alam niya ang lahat na hindi kailanman inisip ni Yeonjin ang nararamdaman ni Ye-sul, kundi ang sarili lamang niyang kaligtasan. Iginiit ni Yeonjin na sinubukan niyang ipaglaban ang kanilang kasal, ngunit ayon kay Do-young, ginawa niya lang yon dahil gusto niyang itago ang kanyang madilim na nakaraan. Samantala, gumagawa rin ng sariling pakana ang ina ni Dong-hee. Una, hinanap niya si Yoo-jong at nagpanggap bilang kanyang biyenan, ngunit hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Yoo-jong. Gumamit din siya ng pangalan ni Dong-hee upang humingi ng mamahaling regalo mula sa mga magulang ng mga estudyante. Nang malaman ito ng mga nadaya, agad nilang hinarap si Dong-hee at pinilit siyang isauli ang mga regalo. Napilitan si Dong-hee hanapin ang mga ito sa basurahan. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, galit na galit siyang pumunta sa kanyang ina at hinarap ito. Paulit-ulit niyang tinanong kung bakit muli siyang sinira ng kanyang ina, kung paano nito nagawang makipagsabuatan upang saktan siya, at kung paano nito nagawang ipagkanulo siya. Sa tindi ng galit, kinuha ni Dong-hee ang isang pares ng gunting at ginupit ang mga mamahaling gamit ng kanyang ina. Sa sobrang galit, sinaktan ng ina si Dong-hee at nagdulot ito ng malalim na sugat sa kanyang mukha. Damaloy ang dugo sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwala si Dong-hee na kaya siyang saktan ng sarili niyang ina. Dahil dito, mas lalo siyang nagdesisyong ipaghiganti ang sarili. Kinabukasan, nakipagkita si Dong-hee kay Sarah. Gamit ang kanyang koneksyon, nakabili siya ng droga na paborito ni Sarah. Nang makita ni Sarah ito, hindi siya nakatiis. Samantala, nagpadala si Dong-hee ng mensahe sa lahat ng miyembro ng simbahan, sinasabing may espesyal na palabas doon. Nang dumating ang lahat, nagsimula ng maapektuhan si Sarah ng droga, at gumawa siya ng mga kaiyahiyang kilos. Nang makita ng mga tao ang ganitong itsura ng sikat na artista, agad nilang inilabas ang kanilang mga cellphone at kinuha na nito ng ebidensya. Nang malaman ito ni Yeonjin, agad siyang pumunta sa simbahan. Alam niyang plano ito ni Dong-hee, ngunit sinabi niya kay Dong-hee na makakalaya si Sarah kaagad dahil ito ang unang beses niya.
Subalit, hindi niya alam na may inilabas na ebidensya ang kaibigan ni Dong-hee tungkol sa isang weather reporter na nambubuli ng mga kaklase. Mabilis na kumalat ito sa social media, at naging mainit na usapin ang tungkol sa droga at pambubuli sa paaralan. Sinabi ni Dong-hee kay Yongjin na kahit makalabas agad si Sara, hindi niya matatakasan ang katotohanan na nakapatay siya, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Tinanong ni Yongjin kung may ebidensya si Dong-hee. Sagot ni Dong-hee, hawak niya ang lahat ng ebidensya. Mabilis na kumalat sa social media ang video ni Sara at ang pambubuli ng weather reporter. Dahil dito, naglabas ng pampublikong komento si Hyun Nam, na nagsasabing si Yongjin ang nasabing weather reporter. Sa dami ng negatibong komento, napilitang tumakas si Yongjin. Upang mapigilan ang pagbagsak ng stocks ng kumpanya, kinausap ni Do-young si Yongjin at hinimok siyang magtulungan upang lampasan ang pagsubok na ito. Samantala, lumabas ang ebidensya ng pambubuli ni Yongjin noong nasa paaralan pa siya. Nang ipakita ito ng abogado, mariing itinanggi ito ni Yongjin, iniisip niyang walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa puntong ito, lubos nang nadismaya si Do-young. Samantala, habang masaya sa pag-uusap sina Jae-jun at Hae-jung, inilabas ni Hae-jung ang recording ni Yongjin habang pinapatay si Mayong-oh. Saka lang naalala ni Jae-jun na nawawala rin ng mamahaling bote ng alak sa kanyang dressing room noong araw na yon. Napagtanto niya na ito rin ay ebidensya na si Yongjin ang pumatay kay Mayong-oh. Samantala, sinabi rin ni Hyun Nam kay Yongjin ang tungkol sa relasyon ni Hae-jung at Jae-jun. Gusto ni Yongjin tiyakin kung totoo ito, kaya pumunta siya sa bahay ni Jae-jun at nakipagkita kay Hae-jung. Sinabi ni Hae-jung na sila ni Jae-jun ay nagsimula ng mag-date kahapon lang. Binati siya ni Yongjin, ngunit pagkatapos ay tinanong siya kung bakit siya dinala sa klinika ng plastic surgery ni Yojung. Doon natuklasan ni Yongjin na si Yojung pala ay anak ng direktor ng isang ospital sa Seoul. Tinanong ni Yongjin si Hae-jung kung bakit niya tinulungan si Dong-hee at kailan siya naging kakampi nito. Ngunit dahil ngayon ay nasa panig na siya ni Jae-jun, mas naging matapang si Hae-jung sa pakikipag-usap at hindi na siya nagpatalo sa kayabangan ni Yongjin. Nagpunta si Hae-jung sa istasyon ng pulisya upang bisitahin si Sara, ngunit ang totoo, gusto lang niyang paghiwalayin sina Sara at Yongjin. Sinabi niya kay Sara na naitago ang isyu ng pang-aapi ni Yongjin sa eskwelahan dahil sa iskandalo ng paggamit ng droga ni Sara. At ngayon, lumabas pa sa dyaryo na sangkot si Sara sa pandaraya sa buwis sa pamamagitan ng kanyang art exhibition. Sa narinig, biglang nagbago ang iniisip ni Sara. Matapos niyang lumabas sa istasyon, tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ang luma niyang cellphone dahil may video itong naglalaman ng ebidensya ng pang-aapi ni Yongjin sa kanyang mga kaklase. Makikita sa video na noong high school, pinilit ni Yongjin si So-hee na habarin ang kanyang damit sa harap ng lahat dahil pareho sila ng suot. Hindi lang yun, ilang beses din niyang sinampal si So-hee, na hindi makalaban dahil sa takot. Nagulat si Do-young nang makita ang mga naglalabasang komento sa internet. Hindi niya inaasahang ganitong klaseng tao ang kanyang asawa. Kaya pumunta siya kay Dong-hee upang magtanong tungkol kay Yongjin. Ibinigay ni Dong-hee sa kanya ang address ng ina ni So-hee at sinabihang alamin niya ang totoo. Sinabi rin ni Dong-hee na kung nais niyang pahirapan si Yongjin, maaaring gamitin si Yesel, ngunit nagbanta siyang huwag itong gawin dahil masasaktan din si Do-young. Tinanong ni Do-young si Dong-hee kung naging masaya ba siya pagkatapos mag-higanti. Sagot ni Dong-hee, ang tanging hangad niya ay sapat na kasiyahan upang mamatay ng payapa. Sa kanyang pagsisiyasat, nadiskubre ni Do-young na nasa isang ospital sa Seoul ang bangkay ni So-hee. Ang may-ari ng ospital ay si Yoo-jong, na madalas niyang kalaro sa chess. Samantala, nang bumalik si Dong-hee sa kanyang bahay, aksidente niyang natuklasan ang isang drawer na puno ng mga kagamitang pang-opera, pati na rin ang mga liham mula sa kulungan. Doon niya nalaman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Yoo-jong. Si Yoo-jong ay may parehong pananaw kay Dong-hee, nais niyang maparusahan ang masasamang tao. Noong nag-aaral pa siya bilang doktor, ipinadala niya ang kanyang mga dokumento sa kanyang mga nakatatandang kasamahan upang makapagtrabaho sa bilangguan. Ngunit hindi inaasahan ni Yoo-jong na makikilala niya roon ang mismong pumatay sa kanyang ama. Sa pag-uusap nila, isinalaysay ng bilanggo kung paano niya pinatay ang ama ni Yoo-jong. Noong panahong yun, bali ang braso ng bilanggo at napakasakit, ngunit walang gustong gumamot sa kanya dahil isa siyang mamamatay tao. Tanging ang ama ni Yoo-jong ang tumanggap sa operasyon. Subalit bago pa ito maisegawa, biglang naalala ng doktor ang pangako niya sa kanyang anak na uuwi siya upang siguraduhin hindi ito kakain ng instant noodles, na hindi maganda sa kalusugan. Dahil dito, inakala ng bilanggo na iniinsulto siya ng doktor, kaya matapos ang operasyon, pinatay niya ito gamit ang kutsilyo. Ikinwento niya ito kay Yoo-jong na parang wala lang, na labis na nagpasakit sa damdamin ng huli. Hindi alam ni Yoo-jong kung paano niya dapat parusahan ang taong ito. Pagka-uwi, kumain siya ng nilutong pagkain ni Dong-hee na parang walang nangyari. Ngunit napansin ni Dong-hee ang lungkot sa kanya kaya niyakap niya ito upang damayan. Kahit na gusto ni Dong-hee mag-higanti kay Yongjin, hindi niya kayang gamitin si Yesel. Dahil sa sitwasyon ng kanyang ina, kinailangan niyang magbitiw sa trabaho sa paaralan.
Bago siya umalis, nakipagkita siya kay Yesel at sinabing, kung hihilingin mo, hihingi ako ng tawad bago ako mamatay. Nang bumalik siya sa kanyang inuupahan, gusto niyang paalisin ang kanyang ina. Ngunit nagwala ito at sinubukang saksakin siya ng gunting. Sa gitna ng pagtatalo nila, sinadyang itumba ng ina ni Donghi ang ihawan, na agad nagliyab at nag-apoy sa buong bahay. Nagsisigaw ito na gusto niyang mamatay kasama si Donghi. Sa halip na matakot, ngumiti si Donghi at pinasalamatan ang kanyang ina. Sinabi niyang, salamat, dahil hindi ka nagbago. Lahat pala ng nangyari ay bahagi ng kanyang plano. Sa huli, idineklara ng doktor na may diferensya sa pag-iisip ang kanyang ina at ipinasok ito sa isang mental hospital. Bumulong si Donghi sa kanyang ina, hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Ang parusa mo ay mabuhay sa ospital habang buhay. Dahil sa mga lumabas na balita tungkol sa pang-aapi ni Yeonjin, sinubukan ni Youngjun na perahan ito bago pa siya tuluyang mawala ng lahat. Ginamit niya ang bangkay ni Mayong-o upang takutin si Yeonjin at hiningan ito ng bahay sa Hawaii. Ngunit bago pa ito matuloy, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Mayong-o na kalaunan ay biglang nawala. Sa pagkalito, tinawagan ni Heejang si Yeonjin at sinabing may hawak siyang recording ng pagpatay nito kay Mayong-o. Natarante si Yeonjin at hindi sinasadyang nahulog ang isang bagay mula sa kanyang bag, ang bagay na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Napag-alaman ni Yeonjin mula kay Jaejoon na ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Mayong-o ay siya ring lugar kung saan nahulog si Sohee. Sinabi ni Jaejoon na may recording sa cellphone ni Haejong at na ang nawalang bote ng alak sa kanyang fitting room ay may fingerprints ni Yeonjin. Sa takot, ginamit ni Yeonjin si Yesel upang makiusap kay Jaejoon na bigyan siya ng alibi. Pumayag si Jaejoon at ipinasa kay Duyang ang recording ni Mayong-o, kasabay ng bantang gagamitin niya si Yesel upang makuha ang kanyang gusto. Samantala, pinuntahan ni Sarah si Yeonjin at kinumprante ito kung bakit ginamit siya upang pagtakpan ang sariling iskandalo. Ngunit hindi niya namalaya na may nawala sa kanyang bag. Sa paghahanap nito, pinasok niya ang punerarya, kung saan biglang lumitaw si Yoo-jong. Wala nang ibang palusot si Yeonjin kundi ang magkunwaring naghahanap ng banyo upang makatakas, ngunit hindi siya hinayaang umalis ni Yoo-jong. Sinabi nito na napansin niyang parang may hinahanap si Yeonjin kanina. Pagkasabi nito, binuksan ni Yoo-jong ang kanyang kamay upang ipakita kay Yeonjin ang isang bagay. Sinabi rin niyang kunin na ito ni Yeonjin dahil hindi niya na kailangan ng karagdagang ebidensya sa ngayon. Sa sandaling yun, nakatanggap si Yeonjin ng mensahe mula sa kanyang ina na humihiling na sunduin siya sa istasyon ng pulisya. Napag-alaman na sinadya ni Hyun Nam na sabihin sa asawa niyang alkoholiko na may pinatay si Yeonjin. Dahil sa kagustuhang mangikil ng mas maraming pera, palaging tinatawagan ng asawa ni Hyun Nam ang ina ni Yeonjin upang takutin ito. Dumating pa ito mismo sa bahay ng matanda upang magbanta. Dahil dito, nagdesisyon ang ina ni Yeonjin na humingi ng tulong kay Yeongjun, ngunit tinanggihan siya nito. Wala siyang ibang magawa kundi sumugal. Inutusan niya ang kanyang kasambahay na makipag-ugnayan sa asawa ni Hyun Nam at mag-ayos ng isang transaksyon ng pera sa gabi. Sa sobrang kasabikan, agad na lumakad ang asawa ni Hyun Nam, hindi niya alam na hindi na siya makakabalik pa. Upang makaiwas sa parusa, isinama rin ng ina ni Yeongjin si Yeongjun sa kanyang plano. Kasama ni Yeongjun, gumawa sila ng isang patibong, isang peking aksidente sa kalsada, na ikinamatay ng asawa ni Hyun Nam sa dilim ng gabi. Pagdating nila sa istasyon ng pulisya, kapwa sila balisa at kinakabahan. Dahil kasama nila ang hepe ng pulisya, walang naglakas loob na magtanong pa at idineklara na lamang itong isang simpleng aksidente sa trapiko. Samantala, upang makalayo sa grupo ni Yeongjin, nagdesisyon si Yeongjun na kunin ang pera at tumakas. Subalit, nahalata ito ng kanyang mga tauhan, kaya gusto rin nilang makihati sa pera. Sa kabila nito, ginamit ni Yeongjun ang kanyang impluwensya upang sindakan ang mga tauhan niya. Ngunit hindi na nakapagtimpi ang isa sa kanila, bigla siyang humugat ng sandata at pinatay si Yeongjun. Makalipas ang lahat ng ito, nagtungo si Hyun Nam sa istasyon ng pulisya upang kunin ang bangkay ng kanyang asawa. Sa sandaling nakita niya ito, bagamat labis ang kanyang kalungkutan, nakaramdam pa rin siya ng kalayaan sa unang pagkakataon. Isang mapayapang buhay ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Nang malaman ni Yeonjin na ang namatay ay ang asawa ni Hyun Nam, agad niyang napagtanto na hindi ito isang simpleng aksidente, alam niyang sinadya itong patayin ng kanyang ina. Samantala, ang shaman ay sinapian ni Sohee at paulit-ulit na tinatanong si Yeonjin, naalala mo ba ako? Labis na natakot si Yeonjin nang marinig ito. Napasigaw siya sa takot habang pinapanood ang kilos ng shaman at bigla niyang naalala ang lahat ng ginawa niya kay Sohee. Hawak ni Yeonjin ang isang lighter at tinakot si Sohee. Inutusan niya itong habarin ang kanyang damit. Hindi inaasahan, sumiklab ang apoy sa suot ni Sohee. Natakot siya at humingi ng tulong kay Yeonjin, ngunit sa halip na sagipin siya, tinulak pa siya ni Yeonjin mula sa rooftop. Sa isang iglap, natapos ang buhay ni Sohee sa napakamurang edad. Habang iniisip ang lahat ng ito, nakita ni Yeonjin si Donghee na nakatitig sa kanya. Naalala rin niya ang kanyang name tag at lighter na natagpuan sa eksena ng krimen. Patuloy na sinasabi ng shaman kung paano pinatay ni Yeonjin si Sohee.
Lalong bumagsak ang kanyang espiritu sa matinding takot. Ngunit ang kasunod na pangyayari ang tuluyang nagwasak sa kanya, biglang namatay ang shaman sa isang misteryosong paraan, na walang malinaw na dahilan. Sa matinding sindak, agad na umalis si Yeonjin sa lugar, habang si Donghee ay muling naalala si Sohee. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Yeonjin si Hyun-nam. Galit niyang kinumprante ito, sinabing si Hyun-nam at Donghee ang may pakana sa pagpatay sa asawa ni Hyun-nam, at nadamay pa ang ina ni Yeonjin. Bukod pa rito, ginamit pa ni Yeonjin ang anak ni Hyun-nam upang takutin siya. Ngunit sa puntong ito, wala nang takot si Hyun-nam kay Yeonjin. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang pinadapo sa mukha ni Yeonjin, na saksihan ito mismo ni Do-yong. Nagbigay si Do-yong ng dalawang pagpipilian kay Yeonjin, una, humingi ng tawad sa pamilya ng biktima at magbigay ng nararapat na kabayaran, o pangalawa, makipagdiborsyo. Ngunit kahit sa puntong ito, hindi pa rin inamin ni Yeonjin ang kanyang kasalanan. Kaya't mabilis na inanunsyo ni Do-yong ang kanilang diborsyo, tuluyan na niyang tinalikuran si Yeonjin. Nalaman din ni Ye-sol na ginamit ng kanyang ina ang isang pangkulot upang sunugin ang isang tao. Natakot siya na baka layuan siya ng kanyang mga kaibigan, kaya nagsimula na rin siyang mandiri kay Yeonjin. Tulad ng inaasahan, unti-unting iniwasan si Ye-sol ng kanyang mga kamag-aral at maging ng kanilang mga magulang. Sa kabila nito, itinuring pa rin siya ni Do-yong bilang sariling anak. Pinuntahan ni Do-yong si Ye-sol sa paaralan upang damayan ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, hindi napigilan ni Ye-sol ang kanyang emosyon, napahagulgol siya at niyakap ng mahigpit si Do-yong habang humihingi ng tawad. Ngumiti si Do-yong at sinabing, hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Dahil kay Ye-sol, nagdesisyon si Do-yong na lumipat sa ibang bansa upang makalayo sa negatibong tsismis at magsimula muli. Dumalo ang mga bully sa burol ni Mayong-o. Ipinakita ni Hee-jung ang isang video kung saan gumagamit si Sara ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, maling inakala ni Sara na si Yeonjin ang may pakana nito upang maghayganti sa kanya. Ngunit sa isang iglap, napagtanto ni Sara mula sa sinabi ni Hee-jung na mali ang taong kanyang sinisisi. Sa sobrang galit, agad niyang hinugot ang ballpen mula sa kanyang buhok at sinaksak si Hee-jung sa leeg. Mabuti na lamang at dumating ang mga pulis sa tamang oras upang pigilan ang krimen. Muling inaresto si Sara. Samantala, pinuntahan ni Jae-jun si Yeojung upang alamin ang resulta ng autopsy sa katawan ni Sohee. Dito natuklasan ni Yeojung na buntis pala si Sohee noong panahong yon, at ang ama ng bata ay si Jae-jun. Dati, inakala ni Donghee na si Myung-o ang ama ng bata. Sa una, nais niyang palampasin si Jae-jun, ngunit nang malaman niyang silang lahat ay masasamang tao, nagbago ang kanyang isip. Sa kabilang banda, bagamat nailigtas si Hee-jung, hindi na siya muling nakapagsalita ng maayos. Nang makita ni Jae-jun ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, agad niyang iminungkahi ang pakikipaghiwalay. Dito tuluyang naglaho ang pangarap ni Hee-jung na makapag-asawa ng isang mayamang lalaki. Dahil dito, nagplano si Donghee ng isang paraan upang ipaghiganti si Hee-jung kay Jae-jun. Nagmungkahi siya na lagyan ng gamot ang eye drops ni Jae-jun. Sinunod ito ni Hee-jung at lihim niyang pinalitan ang eye drops ni Jae-jun nang hindi ito napapansin. Kinabukasan, nagpunta si Jae-jun sa paaralan upang hanapin ang kanyang anak na si Ye-sol, ngunit nalaman niyang lumipat na ito ng eskwelahan. Sa pag-aalala, agad niyang tinawagan si Do-young, ngunit naka-off ang cellphone nito. Sa sobrang galit, mabilis siyang nagmaneho papunta kay Do-young. Ngunit unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin, nagsimula ng umepekto ang gamot. Agad niyang ipinarada ang sasakyan upang suriin ang sarili. Sa mga sandaling yon, isang malaking truck ang paparating sa kanyang direksyon, ngunit himalang hindi siya namatay. Sa kabila ng hirap, nagawa niyang gumapang patungo sa isang abandonadong pabrika. Dito, isang tao ang lumapit at walang pag-aalinlangang itinulak siya pababa sa isang hukay ng semento. Ang taong yun ay walang iba kundi si Do-young. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng pagtatapos kay Jae-jun, maipapagtanggol niya ng husto si Ye-sol. Matapos ang lahat, masaya niyang dinala si Ye-sol sa ibang bansa upang makalayo sa nakaraan. Samantala, ginamit ni Donghee ang katotohanang ang ina ni Yeonjin ay nakapatay ng tao sa isang aksidente upang takutin ito. Hiniling ni Donghee na ibigay sa kanya ng ina ni Yeonjin ang name tag ng kanyang anak at talikuran na ito. Matapos pag-isipan ng magiging epekto sa kanyang sariling kaligtasan, nagdesisyon ang ina ni Yeonjin na ibigay ang name tag kay Donghee. Ngunit narinig ni Yeonjin ang kanilang pag-uusap. Sa matinding pagdadalamhati, desperado siyang sumigaw at humagulgol, hindi makapaniwalang kaya siyang ipagpalit ng kanyang sariling ina. Mula noon, namuhay siya sa walang katapusang takot. Nang mapanood ni Yeonjin ang isang bote ng alak sa isang video, agad siyang nagtungo sa pinangyarihan ng krimen, kung saan naghihintay na ang mga pulis. Dahil dito, inaresto siya para sa sinadyang pagpatay. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Donghee si Yeonjin sa kulungan upang dalhin ang isang nakakagulat na balita. Matagal nang inakala ni Yeonjin na siya ang pumatay kay Myung-o. Gayunpaman, sa oras na yon, isang staff ang nagtago sa silid at naghintay na umalis si Yeonjin. Nang suriin ng staff ang sitwasyon, buhay pa pala si Myung-o.
Ngunit sa halip na tulungan ito, inalala ng staff kung paano siya binyuli ni Nam Young-oh at ng grupo ni Yeonjin noong high school. Sa sobrang galit, kinuha niya ang bote ng alak at inihampas sa ulo ni Myung-oh, na siyang tuluyang pumatay sa kanya. Napag-alaman din na napilitang umamin ang staff na si Yeonjin ang pumatay kay Myung-oh. Ngunit ngayong alam na ni Yeonjin ang totoo, wala na siyang magagawa. Sa puntong ito, lahat ng bully ay nakatanggap ng nararapat na kaparusahan. Ang homeroom teacher ay pinatay ng kanyang sariling anak. Ang ina ni Dong-hee ay ipinasok sa isang mental hospital at doon na mananatili habang buhay. Si Myung-oh ay pinatay ni Yeonjin. Si Jae-jun ay nahulog sa hukay ng semento. Si Sara ay muling inaresto. Si Hyejeong ay napipi at kailangang mamuhay sa guild. Si Yeonjin at ang kanyang ina ay mananatili sa kulungan habang buhay. At sa wakas, natapos na ang matagal ng paghihiganti. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Para sa presong pumatay sa ama ni Yoo-jong. Nagbayad siya sa mga preso para galpihin ng kriminal, matapos na ay mas lalo pang tumindig ang balahibo ng preso nang makita niyang si Yoo-jong ang magiging doktor niya. Sisiguraduhin ni Yoo-jong na sa pinakamabagal at pinakamasakit na paraan niya ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Itinuturo ng The Glory na ang pang-aapi at pananakit sa kapwa ay maaaring mag-iwan ng sugat na habambuhay ng daladala ng biktima. Ipinapaalala rin ng serye na walang lihim o kasalanang habang buhay na maitatago dahil darating ang panahon na pananagutan ng bawat isa ang kanilang mga ginawa. Higit sa lahat, ipinakikita nito na ang tunay na lakas ay hindi lamang ang paghihiganti, kundi ang pagbangon, paghahanap ng hustisya at muling pagbuo ng sariling buhay. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.